Kabanata 1501 Pagtugi sa Nether Beast, 1. Pagkatapos umalis sa planetang Ranyun, hindi na nagpos si Wang Lin. Habang ang mga alon ng enerhiya ay sumasalamin sa ilalim ng kanyang mga paa, mabilis siyang naglakbay sa mga bituin. Ang huling bagay na kailangan gawin ni Wang Lin ay isang bagay na hindi niya pwedeng ipagpaliban. May isang napakamatagilid na lugar sa All Heaven na puno ng mga ulap. Kung basta-basta pumasok dito, madali kang maliligaw at matrap ng walang hanggan. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa All Heaven. Bihirang may mga cultivator na dumadaan dito. Kapag may dumaan, pinipili nilang iwasan ang lugar na ito at hindi maglakas loob na lumapit. Sa loob ng malawak na ulap na ito ay may mga kakaibang mabagsik na hayop na nagtatago, at kamukha ng Cloud Sea. Bagamat hindi ito marami, mayroon silang sariling mundo dito. Apektado ang divine sense ng ulap, kaya mahirap makuha ang buong lugar. Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw sa labas ng lugar habang ang mga alon ng enerhiya ay sumasalamin. Habang tinitingnan ng makapal na ulap sa harapan, kumislap ang kanyang mga mata. Pagkalabas niya mula sa Thunder Celestial Realm, dinala siya sa lugar na ito sa loob ng katawan ng isang kakaibang hayop. Dinala niya ang mga Chosen Celestial at nakita ang ulap na ito. Nakita rin niya ang dambuhalang hayop na parang balyina, ang Nether Beast. Ang huling bagay na kailangan gawin ni Wang Lin sa All Heaven ay hunting o paghuli sa Nether Beast. Ang Nether Beast ay napakabigat at malakas. Ngunit ito ay napakabait at nagtatago mula sa lahat ng kalaban. Ang ugali nitong mahiyain ay hindi tumutugma sa laki ng katawan nito. Bagamat ganito, kakaunti ang mga bagay sa mundong ito na naglakas loob na manginis dito. Kahit si Master Lu Fu na alam na naruroon ito, hindi maglakas loob na manghunting ng hayop na ito. Kahit hindi magagawa ni Master Lu Fu ang anuman sa hayop na ito, pinapakita lamang nito kung gaano kalakas ang Nether Beast. Kung ang ugali nito ay magulo, ang All Heaven ay makakaranas ng malaking kalamidad. Kahit ang Moongazer Serpent ay mas malaki pa kaysa sa hayop na ito, hindi rin ito maglakas loob na manginis dito. Ang Nether Beast ay may dalawang spell lamang na alam. Ang unang spell ay ang maging ethereal o hindi nakikita. Bagamat malaki ang katawan nito, maliban na lamang kung ito ay magpapakita, mahirap itong makita kahit na malapit lang sa iyo. Dahil sa pagiging mahiyain nito, kapag naramdaman nito ang anumang sagabal, agad itong magpaparamdam ng ethereal at mahirap hanapin. Ang pangalawang spell nito ay kabaligtaran ng unang kakayahan. Kung ang Moongazer Serpent o si Master Lu Fu ay harapin ito, tiyak tatakbo sila kapag ginamit ang pangalawang spell. Ang Nether Beast ay may isang kaharian sa loob ng katawan nito. Maaari itong maging malaki o maliit, hindi tiyak. Ang tanging spell na alam nito ay ang Devour o pagsipsip. Kapag naitulak ang hayop sa isang sulok, magbubukas ito ng bibig at susupsupan ang lahat ng nasa paligid. Ang mga bituin ay mag-uuga, at kung ito ay mga spell, hayop, cultivator, o pati planeta, lahat ay masisipsip papasok sa katawan nito at matatrapong sa loob. Hindi magbubukas ang Nether Beast ng bibig nito ng 10,000 taon, ngunit kapag ginawa ito, ang oras ay mabilis na dumadaan. Ibig sabihin, kapag ang Nether Beast ay nagpa siya ng magsipsip, maaari itong magdulot ng 10 o 100,000 taon na makalipas sa mundo sa loob ng katawan nito. Wala itong spell na nagpapabagal ng oras, tanging para sa oras na mabilis na dumaan. Ayon sa mga kwento sa nakaraan, may isang adult na Nether Beast. Isang beses itong napush sa isang sulok, at sinipsip nito ang isang star domain. Ang milyong taon ay dumaan sa isang iglap. Ang star domain ay naging alikabok at ang lahat ng kalaban nito ay namatay. Kaunti lang ang nakakaintindi sa Nether Beast. Alam lamang nila na hindi ito palaging nagpapabilis ng oras kapag nagsipsip, dahil magdudulot ito ng labis na pagkapagod sa Nether Beast. Bagamat ganito, kakaunti ang maglalakas loob na manginis sa hayop na ito. Karamihan sa kaalaman ni Wang Lin tungkol sa Nether Beast ay mula sa Outer Realm. Nang ma-absorb niya ang maraming cultivator, unti-unti niyang nauunawaan ang Nether Beast. Dahil dito, naging interesado siya sa Nether Beast at nagdesisyon na hulihin ito. Ang isang bagay lang na nagpapaisip sa akin ay paano magagamit ng simpleng Celestial Emperor ng Thunder Celestial Realm ang Nether Beast. Habang nakatingin sa ulap, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Kung hindi niya nakita ang Nether Beast at naranasan ng hindi maipaliwanag na lakas nito, akala niyang ang hayop ay malaki lang at walang lakas. Ang Celestial Emperor ay isang kahangahangang tao. Siguro may iba siyang paraan upang gamitin ang kapangyarihan ng hayop. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging seryoso habang kumuha siya ng hakbang at pumasok sa ulap. Napakabilis ni Wang Lin at sa isang saglit ay pumasok siya sa ulap. Nang pumasok siya, nagsimula ang ulap na mag-alon.
Parang may mga kaluluwa ng mga multo na umiiyak sa kanyang mga tainga. Ang malungkot na mga iyak ay nakakagulat. Ang ulap na ito ay nagdulot kay Wang Lin ng kaba. Umabot lang siya sa labas ng lugar sa kanyang nakaraang biyahe dahil sa malaking swerte at sa koneksyon ng kanyang orihinal na katawan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-aalala at mabilis na naglalakbay sa ulap. Nagpalawak din siya ng kanyang divine sense upang i-scan ang paligid. Bagamat hindi niya kayang sakupin ang buong lugar, ang anumang nasa ilang daang libong talampakan mula sa kanya ay malinaw sa kanyang isipan. Maliban na lamang kung kinakailangan, hindi gagamitin ni Wang Lin sina Zhou Jin at Ling Dong upang maghanap. Hindi cultivator ang Nether Beast at sobrang mahiyain. Kapag naramdaman nito ang disturbance ng divine sense, agad itong tatakas. Hindi na mahalaga kung tatakas ito, ngunit kapag ginamit nitong maging ethereal upang makatakas, mahirap itong hanapin ni Wang Lin. Gayun din, hindi niya nais patayin ang hayop kundi gawing ancient god life essence beast ito. Habang naglalakad, ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso. Ang bawat hakbang niya ay umaabot ng daan-daang libong talampakan. Patuloy siyang gumagalaw sa ulap, naghahanap ng mga bakas ng Nether Beast. Unti-unting lumipas ang oras, ngunit hindi napapagod si Wang Lin. Para siyang manguukit ng buhay na nagpapakita ng interes sa kanyang panghuhuli sa prey. Sa proseso, maraming kakaibang mabagsik na hayop ang lumitaw sa kanyang divine sense. Ngunit anuman ang kanilang tapang, kapag dumaan ang divine sense ni Wang Lin, nanginig sila at hindi naglakas loob maggalaw. Hindi nila kayang maglabas ng kahit isang tunog. Sa loob ng ulap, isang puting figure ang madalas nalilito at tatawid ng malalayong distansya. Maingat na inaalam ni Wang Lin ang star domain na sakop ng ulap na ito. Wala pa ring bakas ng Nether Beast. Mula nang lumitaw ito noong nakaraan, tila naglaho na ito. Patuloy na seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkabahala habang patuloy siyang naghahanap. Ang katawan ni Wang Lin ay pumasok ng mas malalim sa ulap. Habang nagsasaliksik, iniwan niya ang kanyang mga yapak sa halos kalahati ng star domain na ito. Wala pa ring bakas ng Nether Beast, parang nawala na ito at hindi na umiiral. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, binitiwan niya ang ideya ng paggamit kina Zhou Jin at Ling Dong. Pinatahimik ang sarili at nagpatuloy sa mas maingat na paghahanap. Habang lumipas ang oras, ang lugar na nasuri ni Wang Lin ay patuloy na lumalaki. Mula sa kalahating star domain, umabot na ito ng halos 80%. Nang sandaling iyon, biglang tumigil si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang divine sense ay nakatutok sa ulap sa kanyang harapan. May ilang mga grabo sa ulap na 30,000 talampakan ang layo kay Wang Lin. May mga dosenang bato na tahimik na lumulutang sa ulap. Tinutok ni Wang Lin ang tingin sa mga bato. Agad siyang gumalaw na parang kidlat at dumaan direkta sa ulap upang makarating sa mga bato. Pinagmasdan niya ang mga ito ng mabuti. Ang bawat bato ay may maraming kulay, para bang mga hiyas. Pinagdugtong-dugtong sila ng isang misteryosong puwersa upang maging ganitong forma. Nakatayo sa 1,000 talampakang bato, tinapik ni Wang Lin ang mga ito. Pumutok ang mga tunog mula rito. Pagkatapos mag-isip, maingat niyang hinawakan at kinuha ang isang piraso. Matapos suriin ito, kumislap ang mga mata ni Wang Lin ng kakaibang liwanag. Ang mga batong ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura at puno ng espiritual na enerhiya. Ang 1,000 talampakang piraso ay may sapat na espiritual na enerhiya upang umabot sa isang kalahating abandonadong planeta. Ngunit, bagamat nakakagulat ang espiritual na enerhiya, wala itong buhay. Tila patay ito. Hindi ko pa nakita ang ganitong klase ng spirit stones. Ang 1,000 talampakang bato na ito ay hindi kayang tapatan ng mga pinakamataas na kalidad ng spirit stones. Kung dinala ito sa mundo ng cultivation, maaaring ibenta ito sa isang napakalaking halaga. Ngunit may mga bakas ng oras na dumaan dito. Para bang nagsimula ito mga 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang paglikha nito. Habang sinuri ni Wang Lin, bigla niyang itinigil ang kanyang iniisip. Pumasok ang mga mata niya sa piraso ng grabo na hawak. Bakas ng oras. Bakas ng oras. Vaguely na napansin ni Wang Lin. Ang kanyang divine sense ay dumaan sa grabo upang madama ang bakas ng oras, at kumislap ang mga mata niya. Paglabas ng Nether Beast. Tumingin si Wang Lin sa grabo na nasa harapan at nagsimulang magningning ang mukha niya ng saya. Tama, ang Nether Beast ay tiyak na sumipsip ng ilang cultivation planets dahil sa ilang dahilan, at dumaan ang oras sa katawan nito. Bagamat namatay ang mga cultivation planets at nagkalat ang kanilang mga kaluluwa, ang espiritual na enerhiya sa loob ay nagtipon sa mga batong ito. Ito ang dahilan kung bakit mukhang patay ito ngunit puno ng espiritual na enerhiya. At may mga bakas ng oras sa mga ito.
Nether Beast, upang manghunting dito, kailangan ko munang iselyo ito. Hindi lang ang panlabas na bahagi, kundi pati na rin ang loob ng katawan nito. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Ang maglakas loob manghunting sa Nether Beast ay nangangahulugang siya ay handa na. Ang panlabas na selyo ay maaaring magawa gamit ang isang pabalang na kidlat. Ang mahirap ay ang pagselyo sa loob nito. At pagselyo sa kaluluwa nito. Kabanata 1502 Pagtugis sa Nether Beast 2. Habang tinitingnan ng grupo ng mga bato sa harapan niya, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at isang malakas na hangin ang dumaan sa mga ito. Ang mga bato ay bumagsak at ang espiritual na enerhiya sa loob nito ay kumawala. Pagkatapos, iniunat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang espiritual na enerhiya ay bumuo ng isang vortex sa kanyang kamay. Gabayan ng espiritu. Inilagay ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at gumawa ng isang selyo, pagkatapos ay itinuro ang vortex ng espiritual na enerhiya. Sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya ay lumutang sa hangin na parang usok. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang sinusundan niya ang espiritual na enerhiya at mabilis na dumaan sa walang katapusang ulap. Bagamat ang espiritual na enerhiya mula sa mga bato ay walang buhay at may mga bakas ng oras, dahil nagmula ito sa Nether Beast, naglalaman ito ng isang mahina ngunit matinding aura ng Nether Beast. Sa paggamit ng aurang ito bilang gabay, madali niyang matutunto ng Nether Beast. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at mabilis siyang tumakbo na parang kidlat upang sundan ang espiritual na enerhiya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kalaliman ng ulap. Habang nagpapatuloy siya, may bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Bahagya niyang naramdaman ang presyon mula sa ulap sa harapan. Sa pressure na ito, wala ni isang mabagsik na hayop ang manggahas manatili dito. Pagpasok sa isipan ni Wang Lin, ang presyon ay nagmistulang isang makapangyarihang puwersa na nagpagalaw sa kanyang isipan. Walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang binawi ang kanyang divine sense na kumakalat ng daan-daang talampakan nang hindi pinapansin ang presyon. Ang kanyang divine sense ay lumiit hanggang maging 1,000 talampakan na lamang sa paligid niya. Kasabay nito, ang katawan ni Wang Lin ay dumaan sa ulap gamit ang espiritual na usok at mabilis na tumuloy sa kalaliman ng ulap. Habang lumalapit siya, lalong lumalakas ang presyon at mas nagiging malinaw ito. Para bang maraming bundok ang sumabit sa ibabaw ni Wang Lin, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lumabas ang matinding kasiyahan at hangarin sa labanan sa kanyang mga mata. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at bumalik ang espiritual na usok sa kanyang imbakan. Tumayo siya doon, tinagilid ang labi, at tila nasindihan ng apoy ang buong katawan niya. Kung ang Nether Beast na ito ay hindi malakas, magiging boring ang panghuhuli dito. Kung mas malakas ito, mas magiging kapana-panabik ang aking panghuhuli. Tanging sa ganitong paraan ito magiging karapat-dapat na maging aking Ancient God Life Essence Beast. Nakangiti si Wang Lin habang dahan-daang naglalakad pasulong. Ang presyon ay patuloy na lumalakas habang si Wang Lin ay patuloy na lumalapit. Para bang may isang hindi maipaliwanag na presensya sa harapan, isang presensya na tila natutulog, at ang presyon nito ay palihim na kumakalat. Habang kumakalat ang presyon, ang ulap ay gumagalaw kasabay nito. Kung titingnan mula sa itaas, makikita ang mga ripples ng presyon sa ulap. Patuloy na sumusulong si Wang Lin patungo sa kanyang panghuhuli. Ang kanyang divine sense ay nanatiling 1,000 talampakan sa paligid niya. Sa puntong ito, hindi na kailangan pa ni Wang Lin ang kanyang divine sense o ang espiritual na usok upang gabayan siya. Kaya niyang matutunan ang Nether Beast sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa presyon. Ang ulap ay parang alon na tahimik na kumakalat sa lahat ng direksyon. Walang alinlangan na nilakad ni Wang Lin ang ulap. Nang ang presyon at ang ulap ay umabot sa pinakamalakas na antas, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin at mabilis siyang umusad. Parang lahat ng ginagawa niya ay para sa huling sprint na ito. Sa mga sandaling yun, ang bilis ni Wang Lin ay umabot sa pinakamataas na kaya ng kanyang 7-star Ancient God Body. Wala ni si Master Lu Fu ay makakasabay sa kanya. Ang bilis ay hindi kapanipaniwala at ilang beses pa itong mabilis kaysa sa tunog. Nagdulot ito ng isang sandali ng katahimikan. Iniwan ni Wang Lin ang sonic boom sa likuran at tumakbo pasulong. Ang ulap ay gumuho sa harapan niya at nagkalat. Ang presyon ay unti-unting naglaho sa mga layer sa harapan niya. Sa isang iglap, nabasag ni Wang Lin ang lahat ng ulap at nakita ang dambuhalang hayop na 1,000 talampakan ng layo. Ang mabagsik na hayop na ito ay parang balyina at umabot ng milyon-milyong talampakan ng haba. Ang mga cultivator ay parang mga langgam sa harapan nito. Nether Beast. Sa gilid ng kanyang bibig ay may dalawang malalaking mga whiskers na dahan-daang kumikilos. Nakapikit ang kanyang bibig at mata, parang natutulog. Ang katawan nito ay puro madilim na asol. Mula sa malayo, parang isang madilim na dagat na dumadaloy sa ulap.
Isang makapangyarihang presyon ang nagmumula sa kanyang katawan at pinapapareho ang ulap. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurap at hindi siya naghintay pa, patuloy na tumakbo pasulong. 1,000 talampakan, 800 talampakan, 500 talampakan, 300 talampakan, hanggang sa 30 talampakan na lang. Paglapit niya sa 30 talampakan, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at walang awa na tinamaan ang natutulog na Nether Beast. Isang malakas na tunog ng kulog ang biglang umalingaw-ngaw. Sinabayan ito ng sonic boom na ginawa ni Wang Lin. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa buong ulap. Ang kulog na iyon ay parang pagbagsak ng isang star domain. Sapat na upang guluhin ang isipan ng sinumang makarinig at gawing pira-piraso ang katawan nila. Bilang isang Royal Ancient God, ginagamit ko ang lakas ng aking Ancient Order Heritage upang selyuhan ang katawan nitong hayop bilang aking Life Essence Beast. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang kanang kamay ni Wang Lin ay tumama sa Nether Beast, bumuo ng isang Ancient Order rune na kasing laki ng palad. Natapos na ang panlabas na selyo. Ngayon, susunod na ang panloob na selyo, ngunit hindi ko kayang pumasok sa realm na iyon. Pagkatapos, ang pinakamahirap na Soul Seal. Tanging pagkatapos ng 3 selyong iyon ay magiging ang hayop na ito ang aking Ancient God Life Essence Beast. Biglang kumalma ang katawan ng Nether Beast at isang galit na angal ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang angal ay parang spell ng isang third step cultivator, at agad nitong pinatahimik ang tunog ng pagsabog. Nang magbanggaan ang tunog, nabuo ang isang hindi maipaliwanag na shockwave. Ang puwersang ito ay mabilis na kumalat, at ang lahat ng ulap sa loob ng star domain na ito ay nagsimulang magnitngit. Kung titingnan mula sa labas, ang ulap ay sumabog palabas ng mabilis. Para bang isang kalamidad bago mag-collapse ang star domain. Nararamdaman ng lahat ng cultivator sa All Heaven ang pagyanig ng All Heaven. Si Wang Lin ang pinakamalapit sa Nether Beast, at habang ang impact ay dumaan sa kanya, siya ay napilitang umatras ng libu-libong talampakan. Bawat hakbang na ginawa niya ay nagdulot ng pag-uga at pagbagsak ng espasyo sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagbukas ng isang ilusyonaryong net. Ito ay ang Realm Sealing Formation. Ang katawan ng Nether Beast ay nanginig at binuksan ang kanyang mga mata upang titigan si Wang Lin. Ang dalawang whiskers ay gumalaw at ang mga angal ay lumabas mula sa kanyang bibig. Ang kanyang dambuhalang katawan ay hindi umatras, bagkus, habang humangal, ang mga mata nito ay nagbigay ng matinding galit at bumangga kay Wang Lin. Sumikip ang mga mata ni Wang Lin. Habang pinupunasan ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig, tumawa siya. Hindi rin siya umatras at hinarap ito ng diretsyo habang binangga siya. Sabi nila, mahiyain ang hayop na ito, tatakas kapag may kalaban. Nang makita ko ito noon, totoo iyon, pero bakit hindi ito tumatakas ngayon? Mabuti na lang din. Sumabog ang mga tunog mula sa katawan ni Wang Lin. Ang 7 Ancient God Stars sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na umikot at ang kanyang katawan ay lumaki ng higit sa 10,000 talampakan. Isang malakas na tunog ang sumabog habang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga braso at niyakap ang Nether Beast habang ito ay bumangga sa kanya. Agad niyang naramdaman ng isang malakas na puwersa na tumama sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya upang magubo ng dugo. Kasabay nito, siya ay itinulak paatras. Itinulak siya ng 10,000 talampakan. Gayunpaman, ang hangarin ni Wang Lin sa labanan ay lalong tumindi. Ang kanyang pagtawa ay umabot habang ang kanyang bibig ay humawak sa bibig ng Nether Beast at ang kanyang angal ay umalingaw-ngaw. Mas nakakatuwa ito. Makipagkumpetensya sa lakas sa akin. Pinilit ni Wang Lin na huminto at sa mga sandaling iyon, muling dumating ang isang makapangyarihang puwersa mula sa Nether Beast. Ang 7 stars sa pagitan ng kanyang mga kilay ay mabilis na umikot at ang Ancient God Power ay pumuno sa kanyang katawan. Hindi lang nito pinigilan ang pagpapabalik sa kanya, kundi naglakad siya ng isang hakbang pasulong habang yakap ang Nether Beast. Ang espasyo ay nanginig at ang ulap ay umungal. Ang pagtawa ni Wang Lin ay kumalat at ang kanyang mga mata ay namumula ngunit puno ng hangarin sa labanan. Pagkatapos niyang itulak ang Nether Beast ng isang hakbang, sumunod siya sa ikalawang hakbang. Ang angal mula sa loob ng Nether Beast ay parang hindi na nito kayang labanan ng Ancient God Power mula kay Wang Lin. Patuloy itong itinulak paatras. Lumalakas ang mga hakbang ni Wang Lin at sumisigaw siya. 100 talampakan, 500 talampakan, 1,000 talampakan. Hanggang 10,000 talampakan. Walang gaanong magawa ang Nether Beast na may 100,000 talampakan upang makaalis sa mga kamay ni Wang Lin. Pagkatapos ng higit sa 10,000 talampakan, pumutok ang braso ni Wang Lin at itinapon ang Nether Beast pataas bago pinabagsak. Isang malakas na tunog ang umalingaw at ang ulap sa Star Domain ay itinutulak palayo, nagbubukas ng isang puwang sa gitna. Inihulog ni Wang Lin ang Nether Beast at nagpatuloy sa pagtakbo pababa.
Isang malakas na tunog ang sumabog at isang nag-aalala na angal mula sa Nether Beast ang sumunod. Natatakot na ang mga mata nito at kumilos ang buntot nito tulad ng balyena. Hindi na ito naglakas loob na lumaban at pagkatapos itapon ni Wang Lin, nagsimulang tumakas pababa. Magiging buhay na hayop ng Diyos ko at magwawala sa mundo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Ang unang palad na ipinadala niya ay naglalaman ng aura ng kanyang buhay na puwersa, at ito ay pumasok na sa katawan ng Nether Beast. Nang makita ni Wang Lin na tumakas ang Nether Beast, naglakad siya pasulong. Ngunit habang papalapit siya sa Nether Beast, bigla itong lumingon. Ang takot sa mga mata nito ay nawala at pinalitan ito ng kaunting katalinuhan. Kabanata 1503 Pagtugi sa Nether Beast 3. Walang takot na nagpakita ang Nether Beast. Ang lahat ng mga nangyari bago ito ay para lamang linlangin ang kalaban, upang mag-isip sila na ito ay tumatakas at ang kanilang habulin ito upang madala sa bitag. Anong klaseng Nether Beast ito? Maliwanag na isang espiritu ng hayop na nakapaglinang na hanggang sa isang tiyak na antas. Sa pagliko ng Nether Beast, isang malalim na ungol ang lumabas mula sa bibig nito at isang agwat ang nagbukas. Hindi pa binuksan ng Nether Beast ang bibig nito sa loob ng 10,000 taon. Para sa Nether Beast, kahit na isang maliit na agwat ay kasing laki ng libu-libong talampakan. Nang ito ay mabuksan, ang ungol na tila pinipigil nito sa loob ng mga libong taon ay sumabog na parang isang matinding puwersa. Roar! Hindi kayang ilarawan ng lakas ng ungol na ito. Habang kumakalat ito, ang espasyo mismo ay kumilos. Narinig ng buong all heaven ang tunog na ito. Habang umaabot ang ungol, isang makapangyarihang puwersa ang sumabog mula sa katawan ng Nether Beast, pinipilit buksan pa ng mas malaki ang agwat. 1,000 talampakan, 3,000 talampakan, 8,000 talampakan, 10,000 talampakan. Ang ungol ay naglalaman ng isang impact na kayang gumuho ng espasyo, at tumama ito kay Wang Lin. Ang kanyang buhok ay sumayaw pabalik, ang kanyang katawan ay tila hinihila, at narinig ang mga tunog mula sa kanyang mga tainga. Ang bibig ng Nether Beast ay patuloy na bumukas mula sa 10,000 talampakan, 30,000 talampakan, 60,000 talampakan, hanggang sa umabot ito ng 80,000 talampakan. Sa isang sulyap, ang bibig ng Nether Beast ay parang patungo sa Netherworld. Ang mga ungol na lumalabas ay tila ungol ng mga Diyos. Sa loob ng ulap, ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malungkot. Ang mga ulap sa paligid niya ay kumalat ng mabilis dahil sa ungol ng Nether Beast. Nang tingnan niya ang paligid, wala nang ulap na natira. Pati ang katawan niya ay naitulak pabalik ng ungol ng Nether Beast, at narinig ang mga tunog ng punit mula sa kanyang katawan. Kung hindi siya isang 7-star ancient god at isang ordinaryong cultivator, maaaring bumagsak na siya sa lakas ng ungol na ito. Habang siya ay umatras, itinapon niya ang kanyang kamay at higit sa 10 ancient leaves ang lumitaw. Hindi nito tinakpan ng bibig ng Nether Beast kundi pinalibutan si Wang Lin. Kasabay nito, itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay at parehong lumitaw sina Esteemed Lingdong at Zhou Jin. Hindi nila inatake ang Nether Beast, kundi tumayo sila sa tabi ni Wang Lin. Habang mabilis nilang binubuo ang mga selyo ng kanilang mga kamay, ang mga Joss Flames ay pinalibutan si Wang Lin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang lumitaw sina Lingdong at Zhou Jin, nagsimulang mag-ikot ng mabilis ang mga Ancient God Stars ni Wang Lin. Ang anino ng Ancient Order Head ay lumitaw at pinalibutan silang tatlo. Ang ungol ng Nether Beast ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ito nawala. Nang maglaho ang ungol, isang makapangyarihang puwersa ng pagsipsip ang sumikop sa buong mga bituin. Sa ilalim ng makapangyarihang puwersang ito, nakita ni Wang Lin ang lakas ng devouring spell ng Nether Beast. Lahat ng ulap na itinulak palayo ay agad na hinihila pabalik kay Wang Lin at pumasok sa bibig ng Nether Beast. Habang ang mga bituin ay kumikilos, ang alikabok ay naging isang bagyong kinain ng Nether Beast. Ang bibig ng Nether Beast ay parang isang dambuhalang black hole na sumisipsip ng lahat. Nakapag-stabilize si Wang Lin gamit ang mga ancient leaves at sina Lingdong at Zhou Jin. Hindi lamang siya hindi tinangay, kundi unti-unti siyang umatras. May mga kumikislap na lamig sa kanyang mga mata habang siya ay naghintay sa kritikal na sandali. Gayunpaman, patuloy na lumakas ang puwersa ng pagsipsip. Sa isang iglap, umabot ito sa isang nakakatakot na antas. Lalo pang dumami ang alikabok na hinihila patungo sa bibig ng Nether Beast. Narinig ang mga kalabit na tunog mula sa malalayong lugar habang ang ilang abandonadong planeta ay nahihirapang alisin sa kanilang orbit at tinutok patungo sa lugar na ito. Sa isang saglit, isang dambuhalang abandonadong planeta ang dumaan kay Wang Lin at lumipad patungo sa Nether Beast. Bagamat malaki ang Nether Beast, hindi pa rin ito matutumbasan ng planeta.
Ngunit nang umabot na ang planeta, ito ay nagbago at tila lumiit bago ito tinanggap ng Nether Beast. Dahil dito, kumurap ang mga mata ni Wang Lin. Habang patuloy ang pagtaas ng puwersa ng pagsipsip, mabilis na umiikot ang 10 Ancient Lives sa paligid ni Wang Lin, na bumubuo ng isang hadlang. Ang Ancient Order Head at ang Just Flames mula kay Ling Dong at Zhou Jin ay patuloy na tumulong upang labanan ang puwersang ito. Hindi pa ito ang tamang oras, hindi ganito kaina ang bibig ng Nether Beast. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang Nether Beast, unti-unting tumaas ang lamig sa kanyang mga mata. Isang malalakas na tunog ng kulog ang kumaluskos. Dosenang abandonadong planeta ang dumating mula sa malayo at tinanggap ng Nether Beast. Nag-alala ang Nether Beast. Nais nitong lumunin si Wang Lin, hindi ang mga abandonadong planeta at ang ulap. Ngunit hindi na kayang galawin ng puwersa ng pagsipsip si Wang Lin, kaya't nagumpisang magtulak ng kabaliwan ng mga mata ng Nether Beast. May isang realm sa loob ng Nether Beast, ngunit isang spell lamang ito. Dahil ito ay isang hayop, mayroon itong buhay, kaluluwa, laman, at dugo. Kung nais kong gawing aking life essence beast ito, kailangan kong pumasok sa katawan nito nang hindi tinatangay patungo sa realm na iyon. Gayunpaman, gusto ko itong buksan ng bibig nito, hindi upang buksan ito ng kusa. Bukod pa rito, hindi pa ganap na na-activate ang spell ng hayop na ito. Batay sa mga impormasyong nakalap ko, kapag inilabas ng hayop na ito ang buong lakas ng spell nito, lalabas ang kaluluwa nito. Tanging sa sandaling yun ko lamang siya maasil. Kung hindi lalabas ang kaluluwa, hindi ko siya maasil ng maayos at mabibigo ang selyo. Nakita ni Wang Lin ang pagkabahala sa mga mata ng Nether Beast at dahan-daang umatras. Maaaring may silbi ang puwersa ng pagsipsip na ito laban kay Master Lu Fu, ngunit si Wang Lin ay may Ling Dong, Zhou Jin, ang Ancient Order Head at ang Ancient Lives. Kaya niyang labanan ng puwersa ng pagsipsip na ito. Ang kanyang mabagal na pag-urong ay nakita ng Nether Beast. Nagbigay ng madilim na asol na aura ang katawan nito at biglang pinalawak ang agwat sa bibig nito. 80,000 talampakan, 100,000 talampakan, 200,000 talampakan, 400,000 talampakan, 800,000 talampakan, hanggang umabot ito sa higit sa 1,000,000 talampakan. Mula sa malayo, ang bibig ng Nether Beast ay halos samikop sa karamihan ng katawan nito. Ang twisted na hitsura nito ay sobrang nakakagulat. Parang inabot na nito ang limitasyon ng pagbukas ng bibig, at habang ito ay umuumal, ang Nether Beast ay nayanig. Isang dambuhalang anino ang lumitaw sa likuran nito. Ang aninong ito ay isa pang Nether Beast. Ngunit ito ay isang bibig lamang, kasing laki ng Star Domain. Ito na ang kaluluwa ng Nether Beast. Maaring isang ilusyon ito, ngunit nang lumitaw ito, naramdaman ni Wang Lin na ang buong star system ay naging isang ilog at ang mga planeta ay parang mga isda sa ilog. Sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip, ang Star Domain ay sumugod patungo sa anino ng bibig. Sa loob ng bibig, isang umiikot na black hole ang nagsisilbing portal sa realm ng Nether Beast. Ito ay sapat upang magbigay ng shock sa sinumang makakita nito. Pinalibutan si Wang Lin ng Ancient Lives, at sa sandaling iyon, kumilos sila at nag-vibrate parang hindi na nila kayang tiisin pa. Pati mga mukha ni Ling Dong at Zhou Jin ay namutla at naglabas ng mga mababang ungol. Gayunpaman, ang katawan ni Wang Lin ay patuloy na hinihila pasulong dahil sa biglaang pagtaas ng puwersa ng pagsipsip. Lumapit siya at lumapit pa. Nang malapit na siyang madigest ng aninong bibig, ang lamig na tinitiis sa mga mata ni Wang Lin ay biglang sumabog. Sa sandaling sumabog ang lamig, itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay at walang awang pinespuson. Ang suntok na ito ay agad na sumanib sa Ancient Order Head. Kasabay nito, isang malakas na ungol ang umabot kay Ling Dong at ang demonyo na estatwa sa likod nito ay sumugod kasama ang suntok. Gayun din, sumabog si Zhou Jin gamit ang buong lakas at isang napakalaking Blood Wolf ang sumabay sa suntok ni Wang Lin. Mula sa malayo, ang suntok ni Wang Lin ay parang isang haligi ng liwanag na may Blood Wolf na umaatungal at ang demonyo na estatwa ay nagbubukas ng mga braso nito sa likod. Lahat sila ay lumipad ng diretso patungo sa aninong bibig na lumitaw sa harap ng Nether Beast. Ang suntok na ito ang pinakamakapangyarihang atake ni Wang Lin. Kinakatawan nito ang lakas ni Ling Dong at Zhou Jin, at ang buong lakas ng tatlong third-step cultivators na umaatake ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, ang thunder tattoo sa kanang mata ni Wang Lin ay lumipad palabas at pumasok sa suntok. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw at ang star domain na ito ay naging isang dagat ng kulog. Ang siyam na kulay na apoy sa kanyang kaliwang mata ay sumabog at naging isang buhawi ng apoy na sumanib din sa suntok. Ang suntok na ito ay malapit nang umabot sa buong lakas ng isang peak Nirvana Void Cultivator. Tumatawid ito patungo sa pangalawang Void Realm, ang Spirit Void.
Sumabog ang suntok sa aninong bibig at isang kalangitang pag-alon ang umabot. Ang Nether Beast ay umuungal at ang aninong bibig ay nayanig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagguho. Gayunpaman, nang magsimulang magguhom, tumaas ang puwersa ng pagsipsip at tuluyang tinanggap ang suntok ni Wang Lin. Si Esteemed Lingdong ay nawala muna at nalunok ng misteryosong realm sa loob ng Nether Beast. Hindi nagtagal, si Zhou Jin naman ang nawala. Siya ay tinangay ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang pagkawala nilang dalawa ay nagbigay kay Wang Lin ng mahalagang oras dahil ang kanilang Just Flames ay nakaharang sa bibig ng ilang saglit. Ito ang nagbigay kay Wang Lin ng pagkakataon na huminto sa loob ng bibig ng kaluluwa ng Nether Beast. Ang aninong bibig na ito ay kaluluwa nito at ang focus ng selyo. Upang may selyo ang bibig, kailangan niyang pumasok doon, ngunit kailangang gawin ito bago siya matangay sa realm nito. Ito ang conclusion ni Wang Lin matapos ang matagal na pagsusuri. Kahit nakakaiba na hindi tumakas ang Nether Beast, ngayon ang lahat ay bumalik na sa kanyang orihinal na plano. Kaunting oras na lang. Ang ilang sandali na binili ni Lingdong at Zhou Jin para sa kanya ay mabilis na mawawala. Nang walang pag-aalinlangan, bumuo ng selyo si Wang Lin at itinuro ang kanyang kamay. Ang 7 Ancient God Stars niya ay mabilis na umiikot at tumalbog mula sa kanyang noo. Ang 7 bituin ay mabilis na umiikot at nang ituro ni Wang Lin, ang mga ito ay damapo sa bibig ng kaluluwa ng Nether Beast. Bilang isang Royal Ancient God, ginagamit ko ang lakas ng aking Ancient Order Heritage upang iselyo ang kaluluwa nito at gawing aking Life Essence Beast. Kabanata 1504 Pagtugis sa Nether Beast 4. Ang mga salita ni Wang Lin ay naglalaman ng isang hindi matitinag na lakas. Sa sandaling nagsalita siya, ang 7 umiikot na bituin ay tumama sa bibig ng Nether Beast. Ang unang bituin ay kumislap ng maliwanag, pagkatapos ay ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na bituin ay kumislap din. Isang sinaunang puwersa ng kaluluwa ang nagmula sa mga bituin at pumasok sa isipan ni Wang Lin. Nang lahat ng 7 bituin ay magningning, magiging matagumpay ang selyo ng kaluluwa. Ngunit sa sandaling iyon, dumaan ang oras. Si Lingdong at Zhou Jin ay nilamon na at kulang na ang oras. Muling lumabas ang puwersa ng pagsipsip at nagsimulang magpakita ang mga senyales ng paghigop sa katawan ni Wang Lin. Haharap sa panganib, sumigaw si Wang Lin at walang awang pinwagayway ang kanyang kamay patungo sa misteryosong realm sa loob ng Nether Beast. Habang ang sigaw ay umalingaw, ang lahat ng Ancient Lives ay lumipad patungo sa black hole sa loob ng bibig. Narinig ang malalakas na kalabog. Nang hamina ang puwersa ng pagsipsip, kumislap ang ikalimang bituin. Ngunit habang kumikislap ito, ang mga Ancient Lives ay nilamon ng black hole at mas lumakas ang puwersa ng pagsipsip. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Wang Lin. Malaki na ang kanyang binayaran. Kung magtagumpay siya, magiging maayos sina Lingdong at ang iba pa, ngunit kung mabaygo siya, magiging napakabigat ng presyo. Gayunpaman, naanalisa na niya ang lahat ng detalye bago siya magsimula, at lahat ng ito ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Tiwala siya na may liliwanag niya ang huling 2 bituin. Nang muling lumabas ang puwersa ng pagsipsip, pinwagayway ni Wang Lin ang kanyang manggas. Sa likod niya, lumitaw ang malaking katawan ng Moongazer Serpent at lumipad patungo sa black hole. Sa isang kisap mata, ang Moongazer Serpent ay hamarang sa black hole. Nang ito ay malamon, nakapagbigay ito kay Wang Lin ng sapat na oras. Kumikislap ang ika-6 na bituin. Ang ika-7 bituin ay kumislap ng maliwanag. Ang 7 bituin sa kaluluwa ng bibig ng Nether Beast ay kumislap ng maliwanag, at habang umiikot ang mga ito, natapos na ang selyo ng kaluluwa. Ang panlabas na real, ang selyo ng kaluluwa, at ang panloob na selyo, na kumpleto na ni Wang Lin ang 2 sa mga ito at kailangan na lang niya ng isa pa. Matapos ang 7 Ancient God Stars ay tapusin ang selyo, bumalik ang mga ito kay Wang Lin. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Isang nakakagulat na sinag ng 7 kulay ang dumating mula sa selyadong kaluluwa ng Nether Beast. Ang 7 kulay na liwanag na ito ay napakalakas at agad na bumalot sa paligid. Nang makita ni Wang Lin ang 7 kulay na liwanag, kahit siya ay nagulat saglit. 7 kulay. Ang 7 kulay na liwanag ay lumaganap sa Star Domain. Habang kumakalat ito mula sa kaluluwa ng Nether Beast, binalot nito pati ang katawan ng Nether Beast. Habang kumakalat ang 7 kulay na liwanag, isang hindi mailarawang puwersa ang nagmula sa loob ng Nether Beast. Kasabay nito, nagsimulang mag-dissipate ang selyo ni Wang Lin sa katawan ng Nether Beast. Sa ilalim ng epekto ng 7 kulay na liwanag, karamihan sa selyo ay tinangay, at ang natira ay isang maliit na bahagi na malapit ng maglaho. Ang 7 Star Soul Seal na inilagay sa bibig ay agad na nanghina. Parang 7 mga apoy na kandila na nahihirapan sa hangin at maaaring mapatay anumang sandali.
Sa isang kisap mata, 3 star seals ang nawala. Ang biglaang pagbabago na ito ay labas sa mga inaasahan ni Wang Lin. Hindi niya naisip na ang Nether Beast ay magkakaroon ng lakas ng 7 kulay na liwanag. 7 kulay, 7 kulay. Ang 7 kulay na liwanag ay kumikislap ng mabilis at naging mas malakas. Ang mga anino ay nagsimulang lumutang mula sa bibig ng Nether Beast. Enlightened, bihag ng daw ng langit, lahat ng nilalang ay kailangang magtiis ng walang katapusang kalamidad. Isang kaisipan lamang ang kailangan upang makaalis mula sa malalim na bilangguan. Hintayin ang landas ng cultivation, isang ham ay nagmula sa mga anino na lumutang mula sa bibig ng Nether Beast. Enlightened, ang lahat ng buhay ay kailangang magpatuloy magpakailanman at lutisin ang makabagong panahon. Tumakas mula sa kalooban ng langit at makuha ang landas ng buhay. Hintayin ang landas ng cultivation. Enlightened, silyuan ang kalooban ng langit. Iukit ang madilim na mga araw. Ang lahat ng buhay ay hindi alam ang tunay na Dao. Ang mapait na kailaliman ay patuloy na yumuyurak sa tunay na Dao. Hintayin ang landas ng cultivation, mas marami pang mga anyo ang lumitaw at pinalibutan ng Nether Beast at mabilis na nakapalibot sa buong lugar. Mga Enlightened. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at siya ay nangyaring maunawaan ng isang bagay. Naunawaan niya kung bakit hindi nakatakas ang Nether Beast at kung bakit nagbago ang personalidad nito. Naunawaan niya kung bakit nag-iiwan ang Nether Beast ng mga expression sa loob ng fog. Naunawaan niya kung bakit ang Nether Beast ay sobrang tuso at mayroong karunungan sa mga mata nito. Naunawaan niya kung bakit ang 7 kulay na liwanag ay sumabog mula sa kaluluwa nito pagkatapos niyang maselyuhan ang karamihan nito. Talaga bang nilamon nito ang isang 7-colored realm sa nakaraang 1,000 taon? Nagulat si Wang Lin at hindi siya makapaniwala. Hindi mali ang kanyang hinala. Sa totoo lang, pagkatapos magpakita si Wang Lin, ang Nether Beast ay naglakbay sa fog. Natatakot ito, at kahit na ito ay napakalakas, anumang matinding hayop ay kayang takutin ito. Ngunit malinaw na nakalimutan nito ang presyon na nagmumula sa katawan nito na nagpapalayo sa anumang hayop o cultivator na lumapit dito. Habang gumagalaw ito, ang lahat ng mga paligid na hayop ay nagsimulang magtakbuhan. Habang naglalakbay, nanatiling nasa fog ang Nether Beast. Wala itong sapat na katalinuhan at halos buong buhay nito ay ginugol sa pagtulog. Kahit na paminsan-minsan itong magising, ito'y laging malito. Ngunit matapos umalis si Wang Lin kasama ang Chosen Immortal Clan, nagising ang Nether Beast. Bigla itong nakaramdam ng gutom, ngunit natatakot itong umalis sa fog, kaya't nagpatuloy ito sa mabagal na paglalakbay sa loob ng fog. Matapos ang hindi tiyak na panahon, isang malaking spatial rift ang lumitaw sa harapan nito. Ang mga sinag ng 7 kulay ay nagmula sa rift at kumislap sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, isang naguguluhang anyo ang lumabas mula sa rift. Ang mga damit nito ay punit-punit, at bago pa man ito makapagsimula, nagsimula itong magtawa ng walang tigil. Sa wakas ay nakalabas na ako. Sa wakas ay nakalabas ako mula sa pinakapangit na lugar na iyon. Ang matandang taong ito ay malaya na, ngunit bigla itong tumigil bago pa siya makapagpatuloy. Tiyak na nakita ng anyo ang malaking Nether Beast sa harapan nito at naramdaman ang nakakatakot na presyon. Ang hitsura nito ay nagtakot din sa Nether Beast. Nagtinginan ng tao at ang hayop ng ilang sandali bago tumulo ang malamig na pawis sa noo ng taong iyon. Naging mapatla ang mukha nito at sumigaw ng matinding takot. Nang marinig ng Nether Beast ang sigaw, sa wakas ay tumugon ito at isang malalakas na kalabog ang narinig mula sa katawan nito. Ang sigaw na iyon ay isang sobrang nakakatakot na tunog para sa sinuman, ngunit sa katotohanan, ito ay isang sigaw ng takot ng matakot sa anyo na iyon. Ang anyo ay nayanig at agad na pumasok muli sa 7 kulay na rift, tumakas pabalik sa 7-colored realm. Tanging ang matinding sigaw na iyon ang tila umalangaw sa fog. Ang Nether Beast ay umatras din at umuungal sa takot, at mabilis na umatras. Tumingin ito sa 7 kulay na rift nang may takot sa mga mata nito. Ganap itong natakot, una, ang hitsura ng 7 kulay na rift, pagkatapos ang taong biglang lumitaw, at sa wakas, ang taong iyon ay nagbigay ng malungkot na sigaw bago ito makapag-react, na nagpasabog sa utak nito, pagkatapos ng matagal na panahon, nakita ng Nether Beast na walang lumabas mula sa rift at nagsimulang mag-atubili. Bumalik ang maliit na lakas ng loob nito, at pagkatapos mag-isip ng matagal, maingat itong bumalik at muling tumitig sa 7 kulay na rift na parang malabo. Hindi nito alam kung bakit, ngunit labis niyang nagustuhan ang 7 kulay. Kung hindi, sa sobrang takot nito, hindi na sana ito bumalik. Nag-isip ito ng 100 taon. Ang Nether Beast ay nakatitig sa 7 kulay na rift sa loob ng 100 taon na para bang malalim itong nagmumuni-muni.
Pagkatapos ng 100 taon, hindi pa rin ito maintindihan kung paano lumitaw ang rift o kung ano ito. Ngunit ang 7 kulay ay nagpapasaya sa kanya, kaya't hindi siya nais umalis at nanatiling nakatitig sa daigdig. Gayunpaman, pagkatapos pa ng 12-dosenang taon ng pagkatulala, isang aksidente na naman ang nangyari. Ang mga mata ng Nether Beast ay malalaking libong talampakan ng lapad, at ang isa nito ay mas mababa sa 10 talampakan mula sa Spatial Rift, parang gusto nitong makita kung anong mayroon sa loob ng rift. Ang taong lumabas mula sa rift ay tila naghirap ng 100 taon at sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na dahan-daang tumingin. Ang kanyang buhok ay magulo at ang katawan ay payat. Mukhang labis na miserable. Dahil ang Nether Beast ay sobrang lapit, malabo ang kanyang paningin, ngunit nang lumiwanag ang kanyang mata, naging mapatla ang kanyang mukha at muling umabot sa isang malungkot na sigaw. Ikaw, nandito ka pa rin. Naghintay ka dito ng 100 taon. Sumigaw ang tao habang umatras pabalik sa Seven-Colored Realm. Ang biglaang pagbabagong ito ay muling nagtakot sa Nether Beast. Gayunpaman, ang kanyang alaala ay tila mas malalim, kaya't umatras lamang ito ng 100,000 talampakan. Naghintay ito ng matagal, at pagkatapos makita na walang lumabas mula sa rift, hindi na nito matiis ang kanyang pagmamahal sa 7 kulay na liwanag. Maingat itong lumapit at patuloy na tumitig sa 7 kulay na rift na parang wala sa sarili. Ang oras ay dahan-daang dumaan, 200 taon, 300 taon, 500 taon, hanggang isang araw, nakaramdam ng gutom ang Nether Beast, ngunit ayaw nitong umalis. Matapos mag-isip ng kaunti, binuksan nito ang bibig at nilamon ang 7 kulay na rift. Lumabas ang puwersa ng pagsipsip at ang espasyo kung saan naruroon ang 7 kulay na realm ay nilamon papasok sa realm ng Nether Beast. Bagamat hindi alam ni Wang Lin ang buong proseso, maaari niyang hulaan ang nangyari at ang resulta. Habang ang mga bulong ng mga Enlightened Ones ay nagmumula sa loob ng Nether Beast, isang malakas na kalabog ang nagmula sa kanyang bibig at isang malaking tabletang bato ang lumitaw. Ginamit ang dugong kulay scarlet upang ukitin ang mga bahagi ng Dao Scripture sa tabletang bato. Kabanata 1505 Pagpapino. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Nang lumitaw ang mga Enlightened Ones at nagsimulang magdasal, ang malaking tabletang bato ay lumitaw sa ibabaw ng kaluluwa ng Nether Beast. Ang mga salitang kulay dugo ay naglalaman ng ligaya at kabaliwan. Sa ilalim ng intensyon na ito, ang mga Enlightened Ones ay tila nawalan ng kontrol at ang kanilang mga pagdarasal ay naging sigawan. Parang sila ay napapailalim sa kontrol at mabilis na umiikot upang bumuo ng isang vortex. Ang vortex na ito ay naglalaman ng isang mapanirang lakas na kumalat sa lahat ng direksyon. Naitulak si Wang Lin ng 3 hakbang. Nang malapit na siyang magpatuloy, ang Dao Scripture sa tabletang bato ay lumipad at tumama kay Wang Lin. Ang Dao Scripture ay mabilis na lumapit kay Wang Lin. Nakarating na si Wang Lin sa Seven-Colored Realm at alam niyang nakakatakot ito. Habang papalapit ang Dao Scripture, nagsimula siyang makarinig ng isang mahina na boses na binibigkas ang mga nilalaman ng Dao Scripture. Enlightened, bilanggo ng daan ng langit, habang umiikot ang vortex, ang kabaliwan ay kumalat ng mabilis. Sa sandaling iyon, mula sa 4 na natitirang bituin sa kaluluwa ng Nether Beast, 2 pang bituin ang nawala. Kasabay nito, ang bibig ng kaluluwa ng Nether Beast ay bumalik sa loob ng katawan nito. Habang umiikot ang vortex, mabilis na umatras ang Nether Beast na may takot sa mga mata nito. Natakot ito. Ang lakas ng Seven-Colored Realm ay nagbago sa personalidad nito, ngunit mahirap pa rin kalimutan ang likas na pagkatalo nito. Gayun din, ang selyo sa kaluluwa nito ay hindi pa nawawala, at ito ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Habang itinutulak ng Dao Scripture si Wang Lin, ginamit ng malaking Nether Beast ang isa pang spell nito. Ethereal Mode. Ang katawan ng Nether Beast ay naging malabo, at sa loob ng ilang libong talampakan, ganap itong nawala. Ang mga Enlightened Ones, ang Vortex, at ang Dao Scripture na tumatama kay Wang Lin ay nawala kasabay nito. Lahat ay nawala kasabay ng Nether Beast. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging kulay dugo at sumigaw siya ng galit. Nasa loob ng Nether Beast sina Lingdong, Zhou Jin, ang Moongazer Serpent, at ang Ancient Lives. Kung makakatakas ito, masyadong mataas ang halaga. Isang biglaang pagbabago ang naganap sa pangangaso ng Nether Beast dahil sa pagkakalunok nito sa Seven-Colored Realm. Bagamat naisip ni Wang Lin ito, hindi niya inasahan na mangyayari ang ganitong kalokohan. Isang Seven-Colored Realm ang lumitaw sa loob ng makapal na rehiyon ng ulap at nilamon ito ng Nether Beast. Huwag ko itong hayaang makaalis. Ang kabaliwan ay lumabas sa mga mata ni Wang Lin. Humakbang siya pasulong at lumitaw sa ibabaw ng Star Domain. Pagkatapos ay inalag niya ang kanyang kamay sa Star Domain sa ibaba. Sa isang saglit, ang Thunder Tattoo ay lumabas mula sa kanyang kanang mata at nilamon ang nakapalibot na lugar.
Ang siyam na kasamang kidlat ay mabilis na umiikot sa paligid nito. Ang mundo ay umugang at walang katapusang kidlat ang sumabog mula sa kawalan, na bumuo ng isang thunder hell. Mas malaki, mas malaki, mas malaki. Sumigaw si Wang Lin nang may napakalaking galit. Ang Thunder Essence ay damaloy mula sa kanyang katawan at mabilis na lumaki. 10,000 talampakan, 100,000 talampakan, 1,000,000 talampakan, 10,000,000 talampakan. Sa isang saglit, ang Thunder Tattoo ay sumikop sa paligid na 10,000,000 talampakan. May kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin habang itinuturo niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at ang Ancient God Power ay pumasok sa kanyang katawan. Palawakin mo para sa akin. 10,000,000 talampakan, 30,000,000 talampakan, 50,000,000 talampakan, 100,000,000 talampakan. Sumigaw si Wang Lin at ang Emperor Furnace ay lumabas mula sa unang bituin. Ang Furnace ay nagsanib sa Thunder Tattoo. Palawakin pa. Ang malalakas na kalabog ng kidlat ay umugang. Ang Thunder Tattoo na umabot na sa 100,000,000 talampakan ay palawakin pa. 200,000,000 talampakan, 300,000,000 talampakan, 500,000,000 talampakan, hanggang umabot sa 800,000,000 talampakan. Ang walang katapusang Star Domain ay napalibutan ng kidlat at naging isang malaking lawa ng kidlat. Kung nilamon mo ang Seven-Colored Realm, magiging buhay ko pa rin ang iyong Essence Beast. Maaaring nakatakas ka na at hindi kita matutuntun ngayon, ngunit pinapino ko ang buong 800,000,000 espasyo sa isang butil ng alikabok upang pilitin kang lumabas. Bagamat naging ethereal at mabilis na nakatakas ang Nether Beast, ang selyo ni Wang Lin ay nananatili pa rin dito. Nararamdaman ni Wang Lin na mabilis itong tumatakas, ngunit hindi pa rin ito umaalis sa 800,000,000 talampakang lugar. Malinaw na nararamdaman ni Wang Lin na ang mga selyo sa katawan at kaluluwa nito ay mabilis na nawawala. Malapit na itong mawalan at mawala ang koneksyon niya dito. Ang kidlat ay umugang at isang siyam na kulay na apoy ang lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata at lumabas. Kasabay nito, isang phantom ng Vermilion Bird ang lumitaw sa likod niya at sumigaw. Ang paglitaw ng Vermilion Bird ay nangangahulugang na-activate ni Wang Lin ang lahat ng apoy sa loob ng kanyang katawan. Ang Vermilion Bird ay tumagos sa 800,000,000 talampakang espasyo sa ibaba. Sa isang saglit, ang mundo ay naging isang dagat ng apoy. May kidlat sa loob ng apoy at apoy sa loob ng kidlat. Ang aura ng Emperor Furnace ay nagsimulang magpino ng mga 800,000,000 talampakang Star Domain. Inalog ni Wang Lin ang kanyang kamay at sumigaw ng mabagsik, pinuhin, pinuhin, pinuhin. Ang 800,000,000 talampakang Star Domain ay nagsimulang magpino ng mabilis. Kung titingnan mula sa mataas, ang 800,000,000 talampakang lugar ay parang nahulog mula sa nakapalibot na espasyo na parang tinadtad at pinapino ng kidlat at apoy. Si Wang Lin ay naging baliw na. Patuloy na gumagalaw ang kanyang mga kamay, naglalagay ng mga paghihigpit sa loob ng 800,000,000 talampakang espasyo, na nagiging mas mabilis at mas mabilis ang pagpapino. Mahalaga ang oras at hindi na siya makapag-antala pa. Kapag nawala ang mga selyo ng Nether Beast, mawawala ang lahat. Wala na siyang pangalawang Moongazer Serpent, pangalawang Lingdong, pangalawang Joujin para manghunting muli ng Nether Beast. Ngunit ang 800,000,000 talampakang lugar ay sobrang laki at hindi maipapino sa isang maikling panahon. Sa sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni Wang Lin na ang koneksyon niya sa Nether Beast ay mabilis ng hamina. Bagamat hindi niya ito nakikita, maaari niyang imaginin na mula sa dalawang natitirang bituin, isa na lang ang natitira. Sa kabila ng matinding sitwasyong ito, huminahon si Wang Lin. Malamig niyang tinutok ang mga mata sa 800,000,000 talampakang espasyo na mabilis na pinapino. Sa isang maikling panahon, 700,000,000 talampakan na lang ang natira. Hindi ito isang patag na 700,000,000 talampakan na espasyo, ito ay umaabot mula sa langit hanggang impyerno. Ang bahaging nawala ay nagbukas sa Realm Silum Formation. Habang ang bahaging pinino ay naging isang butas na tatagal magpakailanman sa All Heaven. Habang nag-iisip, inalog ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at daan-daang libong paghihigpit ang lumitaw. Kumilos din ang kanyang kaliwang kamay, lumikha ng mga hindi mabilang na after images. Ginamit niya ang pinakamabilis niyang bilis at lumikha ng walang katapusang mga paghihigpit. Isang makapangyarihang sinaunang payong na kayang sunugin ng mundo ang lumitaw sa ibabaw ng pinapino ng espasyo. Isang walang hanggan na pakiramdam ng karangalan ng kumalat. Realm Burning Umbrella, sirain ang realm. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay na parang hinuhuli ang malaking payong at itinulak ito gamit ang kaliwang kamay. Ang malalakas na kalabog ng kidlat ay umugang. Ang sinaunang payong ay nayanig at bumukas ng 10%. Ang mga nakakatakot na apoy ay lumabas mula sa payong at mabilis na bumagsak sa 700,000,000 talampakang Star Domain na pinapino. Mula sa malayo, ang Star Domain ay mukhang isang walang katapusang dagat ng apoy.
Isang malakas na presyon ang kumalat mula sa mga naglalagablab na apoy. Ang 700 milyong talampakang espasyo ay nagsimulang magpino ng mabilis nang pumasok ang apoy mula sa sinaunang payong. Ang 700 milyong talampakan ay nagsimulang maguga at mabilis na lumiliit. 600 milyong, 400 milyong, 300 milyong, 100 milyong, hanggang sa umabot lamang sa 60 milyong talampakan. Ang proseso ng pagpapino ay pinabilis ng malaki. Ang bakanting lugar ay nagpakita ng net na siyang silang realm formation at maraming butas ang lumitaw. Hindi pa ba lumabas? Nararamdaman ni Wang Lin na ang Nether Beast ay nasa loob ng 6 na milyong talampakang lugar. Inalag niya ang kanyang kamay at lumitaw ang Emperor Furnace. Ang 9 na patak ng lason ay nagsanib sa apoy at kidlat. Ang pamamaraang ito ay hindi magsasayang ng mahalagang lason, ngunit magbibigay ito kay Wang Lin ng oras upang pilitin ang ethereal na Nether Beast na lumabas. Ang malalakas na kalabog ng kidlat ay patuloy, at ganoon din ang pagpapino. Ang 60 milyong talampakang espasyo ay naging 30 milyong talampakan na lamang. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang isang nakakalaso na itim na usok sa lugar. Sa sandaling iyon, isang nagmamadaling sigaw ang narinig. Ang katawan ng Nether Beast ay biglang lumitaw sa isang lugar kung saan ang usok ng lason ay malapit ng Samekop. Sa sandaling lumitaw ito, humakbang si Wang Lin at mabilis na lumapit. Bago pa makapagbukas ang bibig ng Nether Beast, tinamaan ng kamay ni Wang Lin ang natitirang piraso ng selyo sa ulo ng Nether Beast. Narinig ang mga pigil na mga ungol mula sa hindi pa nabubuksang bibig ng Nether Beast. Kabanata 1506 Hayop ng buhay na asensya. Ang palad na ito ay naglalaman ng determinasyon ni Wang Lin. Ang kanyang nais ay gawing hayop ng buhay na asensya ang Nether Beast, anuman ang mangyari. Ang selyo sa ulo ng Nether Beast na malapit ng maglaho ay agad na pinuno ng bagong lakas. Sa isang kisap mata, nagbigay ang selyo ng maliwanag na liwanag. Hindi lamang ito nabuo muli, kundi naging 30% na mas malakas kaysa dati. Nang ang Nether Beast ay magbubukas na ng bibig nito, sumigaw si Wang Lin patungo sa langit. Ang kanyang mga mata ay naging pula habang iniabot ang kanyang kamay patungo sa langit. Isang malaking panghampas na may haba ng 10,000 talampakan ang lumitaw sa Pinong Star Domain. Nang hawakan ni Wang Lin ang panghampas, narinig ang nakakagimbal na tunog ng pagpapasnap. Ang panghampas ay pinalaki hanggang sa maging daan-daang libong talampakan ng haba. Mula sa malayo, ang panghampas ay tila kasing haba ng Nether Beast. Ang eksena ng pagsayaw nito sa mga bituin ay labis na nakakagulat. Sa sandaling lumitaw ang panghampas, niyugyug ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang panghampas ay pinalo ang Nether Beast. Soul Lasher. Nang tumama ang Soul Lasher sa Nether Beast, nagdulot ito ng isang malakas na tunog at isang nakakabinging ungol mula sa katawan nito. Ang katawan nito ay nayanig at ang kaluluwa nito ay nagpakita ng mga senyales ng pag-alis mula sa katawan nito. Ngunit nakayanan pa rin itong magtiis. Hindi tumigil si Wang Lin. Ang Soul Lasher ay tila naglalaman ng kabaliwan ni Wang Lin, at ito ay pinalash ng 8 beses. Kasama ang unang hampas, kabuuang 9 na hampas ito. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw at hindi na kayang tiisin ng Nether Beast. Muling lumabas ang likas na kababaan nito sa mga mata nito at ang kaluluwa nito ay puwersang nailabas mula sa katawan nito. Ngunit ang kaluluwang ito ay parang tuktok ng iceberg. Bagamat natakot ang Nether Beast, alam nito na ito ay nasa isang krisis na sandali, kaya't nagsikap itong ibalik ang kaluluwa nito sa katawan. Paano hahayaan ni Wang Lin itong magtagumpay? Ipinagpag niya ang kanyang kamay at ang mga tunog ng pagputok ay umalingaw sa buong Star Domain. Imposibleng makita ang anino ng Soul Lasher habang ito ay pamapalo patungo sa Nether Beast. Ang ika-19 na hampas, ika-30 na hampas, ika-50 na hampas. Hanggang sa ika-99 na hampas. Nang ang huling ika-100 na hampas ay tumama, kumislap ng maliwanag ang Soul Lasher. Nagsimula itong mag-collapse, at isang gintong liwanag na kasing ningning ng araw ang lumabas mula sa Soul Lasher. Nang ang Nether Beast ay matakpan ng liwanag na ito, hindi na ito nakapagsalita. Ang kaluluwa nito ay puwersang lumabas mula sa katawan at lumitaw sa mga bituin. Ang kaluluwa ng Nether Beast ay isang napakalaking bibig na kayang sumipsip ng mundo. Bago ito makapagbukas ng bibig, nilapitan ni Wang Lin. Ang kanyang 7 sinaunang bituin ng Diyos ay mabilis na umiikot at tumama patungo sa bibig ng kaluluwa. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang ang 7 bituin ay tumagos sa bibig ng Nether Beast at nagsanib sa huling natitirang kumikislap na bituin. Sa sandaling ito, ang Soul Seal ay bumalik sa 7 maliwanag na bituin mula sa isa lamang. Ang Soul Seal ay muling natapos. Gayunpaman, hindi pa tapos. Mula sa 3 selyo, mayroon pang selyo ng laman at katawan. Pinindot ni Wang Lin ang kaluluwa at ito ay bumalik sa katawan ng Nether Beast.
Kasabay nito, lumubog si Wang Lin at hiniram ang lakas mula sa 800 milyong talampakang star domain na kanyang pinino. Bago pa makapagbukas ng bibig ang Nether Beast ng kusa, hinawakan ni Wang Lin ang bibig nito at ang buong lakas ng sinaunang Diyos ay pumasok sa kanyang mga kamay. Walang awa niyang pinunit ito. May isang realm sa loob ng Nether Beast, at ito ay lalabas kung ito ay magbubukas ng bibig ng kusa. Gayunpaman, kung pilitin ng isang tao na buksan ang bibig nito, hindi lalabas ang realm at ang loob ng katawan nito ay mabubunyag. Walang awa na binuksan ni Wang Lin ang bibig ng Nether Beast ng kaunti. Ang umaalim-puyong sigaw sa loob ay tumakas at tumama kay Wang Lin. Ang sigaw ay tumulak sa buhok ni Wang Lin at nagtangkang itulak siya palayo. Gayunpaman, hindi tinulak ni Wang Lin ang kanyang katawan kahit na kaunti. Matapos buksan ang bibig ng Nether Beast, mabilis niyang inurong ang kanyang mga kamay at lumikha ng hindi mabilang na mga restriction na naglalaman ng aura ng Ancient Order, at isang storm ng mga restriction ang pumasok sa bibig ng Nether Beast. Pumasok ito sa katawan ng Nether Beast at tumungo sa mga organo, ugat ng dugo, mga buto, at lahat ng bagay sa loob nito. Malaking halaga ng mga restriction ng damaloy patungo sa Nether Beast na parang baliw, na sinelyuhan ng lahat. Sa ilang hinga lamang, ang Nether Beast ay ganap na nasilyuhan. Matapos gawin ang lahat ng ito, umatras si Wang Lin ng 1,000 talampakan at ang kanyang mukha ay naging pula. Ang lahat ng nangyari sa isang kisap mata, at kahit siya ay nakaramdam ng kaba. Ngayon na siya ay umatras, tinitigan niya ng malamig ang Nether Beast na nasilyuhan ng 3 selyo. Ngayon, bilang isang Royal 7-star Ancient God, gamit ang aking Ancient Order Inheritance, idineklara ko ang hayop na ito bilang aking hayop ng buhay na asensya. Nether Beast, maging aking hayop ng buhay na asensya. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok ito sa Nether Beast. Nayanig ng malakas ang katawan ng Nether Beast habang sabay-sabay na nag-activate ang 3 selyo at isang multo ang nagsimulang kumislap sa paligid nito. Ang pakikibaka sa mga mata nito ay unti-unting nawala at pinalitan ng isang pakiramdam ng kabaitan. Matapos ang 15 minuto, hindi na lumaban ang Nether Beast. Tahimik itong lumutang at ibinaba ang ulo nito patungo kay Wang Lin. Isang koneksyon ng laman ang lumitaw sa puso ni Wang Lin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, parang ang Nether Beast ay naging bahagi na siya. Sa sandaling lumitaw ang pakiramdam na ito, isang malakas na pakiramdam ng buhay at isang sinaunang aura ang damaloy sa isipan ni Wang Lin mula sa Nether Beast gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Parang naging Nether Beast na siya. Ang mga alaala ng Nether Beast ay pumuno sa isipan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, narinig ang tunog ng mga pagputok mula sa kanyang katawan at ang katawan ng sinaunang Diyos ay nagsimulang mag-expand ng mabilis. Ang lakas ng buhay mula sa loob ng Nether Beast ay labis na malakas. Habang ito ay damaloy sa katawan ni Wang Lin, nagdulot ito ng pag-expand ng kanyang katawan hanggang sa maging 10,000 talampakan, 15,000 talampakan, 20,000 talampakan, 30,000 talampakan. Tumigil lamang siya sa pag-expand nang umabot siya sa 60,000 talampakan. Isang sinaunang Diyos na may taas na 60,000 talampakan ang lumitaw sa kalangitan. Kinuyam ni Wang Lin ang kanyang malaking kamao at tumingin ng tuwid. Ang kanyang sinaunang Diyos na lakas ay damaloy sa kanyang katawan at ang malakas na lakas ng buhay ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Hindi katakataka na sinabi sa mga alaala nito sinatanging kapag mayroong hayop ng buhay na asensya at ipinanganak ang isang Moongazer Serpent ay maaaring ituring na isang sinaunang Diyos. Bagamat wala akong Moongazer Serpents, ang hayop ng buhay na asensya na ito ay sapat na upang maabot ng aking katawan ang antas na ito. Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin at mabilis na lumitaw ang katawan niyang 60,000 talampakan. Nang magsimulang mag-shrink, narinig ang mga tunog ng mga pagputok at bumalik siya sa laki ng isang ordinaryong cultivator. Gayunpaman, ang kanyang itsura ay malaki ang ipinagbago. Mayroon pa rin siyang buhok na puti. Bagamat mukhang isang batang lalaki, siya ngayon ay mukhang mas bata pa. Mayroon ding ilusyon sa paligid ng kanyang katawan. Maliban sa mga third step cultivators, sa mga mata ng iba, si Wang Lin ay parang isang malabo at walang katawan na kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang Nether Beast. Alam na niya ang lahat ng mga alaala ng Nether Beast. Ang Nether Beast ay ginugol ang karamihan ng oras nito sa pagtulog, at ang ilan lamang sa mga alaala nito ay magulo. Lalo na ang tungkol sa kanyang kapanganakan. Hindi rin nito alam kung paano ito nilikha. Ang tanging malinaw na alaala ay ang alaala ng Seven-Colored Realm. Nag-isip si Wang Lin at isang piraso ng Divine Sense ang pumasok sa Nether Beast. Nagbukas ang mga mata nito at dahan-dahan itong nagbukas ng bibig nito na parang naghikap. Si Esteemed Lingdong ay itinapon palabas. Siya ay nasa isang masamang kalagayan at may takot pa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ni Lingdong, si Joujin at ang Ancient Lives ay niluwa. Sa wakas, ang Giant Moongazer Serpent ay papalabas na. Patuloy na lumaki ang bibig ng Nether Beast hanggang ito ay naging isang malaking itim na butas, at ang Moongazer Serpent ay niluwa.
Mabilis itong lumaki hanggang sa bumalik sa orihinal nitong sukat. Ipinabalik ni Wang Lin sina Zhou Jin at Ling Dong sa Emperor Furnace at pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang unang bituin. Pagkatapos ay isiniksik ang lahat ng iba pa at nagmuni-muni habang tinitingnan ng Nether Beast. Ang alaala ng Nether Beast na ito ay magulo, at sa gutom nito, malamang na masyado itong umigop ng malakas habang tinutunaw ang Seven-Colored Realm. Sinira nito ang ilang mga hadlang at kumain ng isang bagay na hindi dapat, napakakakaiba nito. Paano ito nakain ng isang Dao Fruit? Pinindot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa Nether Beast habang nag-iisip. Ang katawan ng Nether Beast ay nayanig at lumabas ang 7 kulay na liwanag mula sa bibig nito. Dahan-dahan itong nagbukas ng bibig at isang kahel na prutas na kasing laki ng daan-daang talampakan ay dahan-daang lumutang palabas. Dao Fruit. Ang aura ng Dao Intent ay kumalat sa paglabas ng Dao Fruit. Habang nakatingin si Wang Lin sa kahel na Dao Fruit, kumislap ang kanyang mga mata. Ang aking karma, buhay at kamatayan, at tunay at maling esensya ay lahat mahirap makumplito. Lahat ng tatlong ito ay Dao, at kung makakakuha ako ng ilan sa mga prutas na ito, maaari kong kumpletuhin ang mga esensyang ito. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itago ang kahel na Dao Fruit. Walang Dao Fruit, wala ng kaalaman sa Nether Beast at unti-unting naging matamlay ito. Tinitingnan nito si Wang Lin na parang balisa. Ngayon, siya ay naging katulad ng dati, nang tinitingnan niya ang Seven-Colored Realm. Ang kanyang isipan ay naging magulo muli, ngunit nagkaroon siya ng kaunting katalinuhan dahil sa pag-absorb ng Dao Fruit. Bagamat magulo pa rin, mas matalino siya kaysa dati. Kabanata 1507 Paglipol ng selyo ng altar ng paghihiwalay ng pamilya. Maging si Wang Lin ay nakaramdam ng kaunting discomfort sa pagtingin sa kanya ng Nether Beast. Naalala niya ang mahirap na tao na muntik nang mamatay dahil sa takot mula sa Nether Beast ng 2 beses. Ang kawawang taong iyon ay nananatili pa rin sa loob ng kaharian ng Nether Beast, at hindi tiyak kung paano na siya. Wala ng oras si Wang Lin upang alagaan ang isang hindi niya kilalang tao. Bumuo siya ng isang selyo gamit ang kanyang kanang kamay at tinutok yun sa Nether Beast. Ang Nether Beast ay naging isang sinag ng maling liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Pumasok ito sa pangalawang bituin ni Wang Lin at nawala. Habang tinitingnan ng malayo, ang All Heaven, natapos na ni Wang Lin ang 4 na gawain. Nakumpleto niya ang ilang karma at nakatagpo rin ng mga matagal ng kaibigan. Hindi na humingi pa ng higit si Wang Lin at umalis ng may buntong hininga. Ang kaharian sa loob ng Nether Beast ay walang hanggan. Magulo ito at maaaring lumaki o lumiit. Sa mga sandaling ito, magulo ito, at ang kawawang cultivator ay nag-e-explore sa loob nito ng daan-daang taon. Ang halimaw na iyon ay talagang matyaga. Naghintay ng daan-daang taon, ngunit sa huli, hindi ko na kaya at umalis na ako. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak ng Seven-Colored Realm, saan ako napadpad? Ang cultivator ay nalilito at naguguluhan. Iniisip niya ito ng daan-daang taon. Sumpa, anong star domain ang lugar na ito? Wala akong nakitang buhay na nilalang sa daan-daang taon. Baka ako ay nasa isang spatial rift. Hindi ako naniniwala. Dapat may paraan palabas. Ang matandang cultivator ay patuloy na pinapalakas ang sarili sa ganitong paraan sa mga nakaraang daan-daang taon upang mapanatili ang kanyang katinuan habang patuloy siyang naghahanap. Sa All Heaven, may isang planeta na duguan na lumulutang sa gitna ng mga bituin. Sa kalagitnaan ng mga bituin, ang planetang ito ay naglalabas ng isang mabagsik na dugo na liwanag na nagpapaliwanag sa paligid. Mararamdaman mo ang malakas na aura ng dugo kahit na nakapikit ang mata. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw sa labas ng planetang kulay dugo. Pinagmamasdan ng planetang duguan, iniangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at binuksan ang kanyang storage space. Lumabas ang sinaunang demonyo at hinawakan ni Wang Lin ang leeg nito. Sabihin mo, anong lihim? Puno ng takot at paglaban ang sinaunang demonyo. Mabilis nitong sinabi, magsasalita ako, pero kailangan mong palayain ako. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, kung ang lihim na ito ay makikinabang sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Bagaman natatakot, sumigaw pa rin ang sinaunang demonyo, hindi sapat ang pagkakataon. Kung hindi mo ako palalayain, hindi ako magsasalita. Kahit na siyasatin mo ang aking kaluluwa, walang silbi. Bilang isang miyembro ng sinaunang demonyo, mayroon akong sarili kong paraan laban dito. Malupit na tinignan ni Wang Lin ang sinaunang demonyo sa kanyang kamay, ngunit hindi siya nagsalita. Subalit, sa ilalim ng kanyang titig, lalong natakot ang sinaunang demonyo. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi ni Wang Lin, kung ayaw mong magsalita, kalimutan na natin. Inilabas niya ang kanang kamay at nagbabalak ibalik ang sinaunang demonyo sa kanyang storage space. Natakot ang sinaunang demonyo at sumigaw, magsasalita ako. Magsasalita ako. Kailangan mong pangako na hindi mo ako lalakoin at bibigyan mo ako ng pagkakataon sa huli. Nagkunot ng noo si Wang Lin at naging iritado.
Naramdaman ng sinaunang demonyo ang pagbulusok ng kanyang puso at hindi na nagtako ng oras. Mabilis niyang sinabi, sa planetang dugo, may isang special rift na tanging ako lang ang makakabukas. Sa loob nito ay may altar na naglalaman ng isang makapangyarihang spell. Galing ito sa Ancient Celestial Realm, at kung ikaw ay pinalad, maaari mong maunawaan ang tatlong buhay na spell. Pag ito ay magtagumpay, magkakaroon ka ng tatlong buhay. Pumunta ka at buksan ito. Inilabas ni Wang Lin ang kanang kamay at ang sinaunang demonyo ay muling nakuha ang kalayaan nito. Ngunit hindi ito naglakas loob magrebelde at mabilis na lumipad patungo sa planetang dugo. Tahimik na nagmasid si Wang Lin habang sinusundan ng sinaunang demonyo patungo sa planetang dugo. Nasa unahan ng sinaunang demonyo, at may lihim na malamig na tingin sa kanyang mata. Nang malapit na siya sa planetang dugo, tinuro niya ito. Ang buong planetang dugo ay kumilos at isang napakalaking bitik ang lumitaw dito. Ang bitik na ito ay dumaan sa buong planetang dugo. Para bang may nagpuputol ng planeta gamit ang isang napakalaking salita. Habang ang malalakas na tunog ng kulog ay umuugong, pinanood ni Wang Lin ang planetang dugo na hatiin at maging dalawang kalahating esfera. Mga hibla ng dugo ang bumalot sa pagitan ng dalawang kalahating esfera, sapat upang magbaluktot ang paningin ng isa. Maaaring bahagyang makita ang isang-isandaang talampakang special rift sa gitna ng mga walang katapusang linya ng dugo. Ang special rift ay parang isang malaking bibig na may napakaraming restriction sa gilid upang hindi ito magsara. Ang sinaunang demonyo ay nakatayo ng magalang doon na may takot sa kanyang mga mata at mahina niyang sinabi, ito na. Ang mga linya ng dugo ay naglalaman ng dugo ng pamilya Yao at pati na rin ang aking life essence demonic energy. Maliban na ako ang magtuturo ng daan, wala nang sinuman ang makakapasok. Ang rift ay napakabilog, kung susubukan ng sinuman na pumasok ng puwersa, magbabalik ito. Pumawi ang tingin ni Wang Lin sa mga linya ng dugo at dahan daw ang sinabi, pangunahan mo ang daan. Mabilis na tumango ang sinaunang demonyo at maingat na naglakad pasulong. Ang mga linya ng dugo ay tila napansin siya at unti-unting umatras upang magbukas ng daan. Tahimik na sinundan ni Wang Lin ang sinaunang demonyo. Ang sinaunang demonyo ay labis na kinakabahan. Alam niyang nakasalalay ang lahat sa kung makakaalis siya o hindi. Ang mga linya ng dugo ay unti-unting umatras at ngayon ay 100 talampakan na lang siya mula sa special rift. Ang tensyon sa kanyang puso ay umabot na sa sukdulan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Huminto ang sinaunang demonyo sa harap ng special rift at bamulong, dito na, nasa loob ang altar, naghihintay siya, naghihintay kung papasok ang isa, kung siya ay papasok, kung sasama si Wang Lin, o kung may isang alipin na papasok. Walang pakialam kung sino, basta may pumasok, sigurado siyang makakaalis siya. Sa kritikal na sandaling ito, ang tensyon sa kanyang isip ay sobrang lakas at hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahinaan. Tinitigan ni Wang Lin ang 100 talampakang rift. Bahagya niyang nakita ang altar sa loob ng isang pool ng tubig na kulay dugo. Dahan-dahan niyang sinabi, ang laki ng kaba mo. Ang isip ng sinaunang demonyo ay kumalabog at pilit na ngumiti. Bago pa siya makapagsalita, muntik na siyang matakot ng husto sa sinabi ni Wang Lin. Parang iba ang nawawalang altar ng Silang Extermination Clan mula sa Ancient Star System kaysa dito. Binawi ni Wang Lin ang kanyang tingin at tinitigan ang sinaunang demonyo ng may ngiti. Ka. Nagpakita ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon ang sinaunang demonyo at ang puso nito ay kumabog. Hindi niya kailanman inisip na malalaman na ni Wang Lin ito. May limitasyon ang aking pasensya. Dahil nangako akong bibigyan kita ng pagkakataon, hindi ko ito bibaliin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ilabas ang tunay na altar. Tahimik na tinignan ni Wang Lin ang sinaunang demonyo. Habang mas kalmado si Wang Lin, mas naging misteryoso siya sa mata ng sinaunang demonyo. Gaano kaya karami ang alam niya? Ang isip ng sinaunang demonyo ay kumabog. Hindi niya kayang basahin ang isip ni Wang Lin. Ngunit ang sinabi ni Wang Lin ay nagtakot sa kanya. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, bibigyan kita ng 3 hininga ng oras. 1, 2. Nasa loob ng rift, pero hindi yung nakikita mo. Kung hindi mo ako paniwalaan, pupuntahan ko ito para sa iyo. O kaya pwede kang pumasok kasama ko. Puno ng kawalan ng pag-asa ang sinaunang demonyo, parang nahulog siya sa ilalim ng matalim na tingin at iniiwasan ang lahat ng laban. Ang kanyang mukha ay puno ng hinagpis. Tahimik na tinitigan ni Wang Lin ang sinaunang demonyo at naging malamig ang boses nito. Ikaw ang pumasok. Ang puso ng sinaunang demonyo ay kumabog at dahan-dahan siyang lumakad patungo sa rift. Nang malapit na siyang pumasok, tila nakakita siya ng isang bakas ng pang-uuyam sa mga mata ni Wang Lin. Bakit siya ganun kalakas ng loob, pinapayagan akong pumasok? Baka naglagay siya ng restriction sa akin, kapag pumasok ako sa rift na ito, baka i-activate niya ang restriction at patayin ako bago ko pa makalabas. Ang rift ay isang hakbang na lang mula sa sinaunang demonyo, ngunit pakiramdam niya ay parang isang walang katapusang distansya.
Ang kanyang kanang paa ay nakataas na, ngunit nagdalawang isip siya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Habang tinitingnan ng sinaunang demonyo ang rift sa harap niya, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Nang ang kanang paa niya ay halos damapo, narinig niya ang isang buntong hininga. Bumagsak ang isipan ng sinaunang demonyo, hindi siya naglakas loob magtaya. Kung manalo siya, hindi niya alam kung mabubuhay siya o mamamatay. Kung matalo siya, tiyak na mamamatay siya. Kung hindi siya magtaya, may pag-asa pa. Naramdaman ng sinaunang demonyo ang hinagpis at binawi ang kanyang kanang paa at umatras ng ilang hakbang. Iniabot niya ang kamay sa rift at gumuho ang altar sa loob. Pagkatapos ay lumipad ang isang pavilion na kulay dugo mula sa rift. Kasabay nito, ang rift ay nagsara at mabilis na nawala. May 3 altar ng Siling Extermination Clan. Bawat isa ay matatagpuan sa loob ng Blood Pavilion. Isa lang ang nandito at ang 2 ay nawawala. Sana ituparin mo ang iyong pangako at bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang sinaunang demonyo ay ngumiti ng pilit at pumikit. Hindi niya alam kung gaano karami ang alam ni Wang Lin, ngunit sa huling sandali ay wala siyang lakas ng loob magtaya. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isinilyo ang sinaunang demonyo sa loob ng kanyang storage space. Pagkatapos, tahimik na tinitigan ang Blood Pavilion. Meron din siya nito, matapos ang ilang sandali ng katahimikan, inilagay ni Wang Lin ito at nawala sa kalawakan ng mga bituin. Ang isip ni Wang Lin ay parang isang demonyo, at bagaman matalino ang sinaunang demonyo, hindi ito nakapantay kay Wang Lin. Ang mga galaw at salita ni Wang Lin ay bahagi ng isang mental na laban, at natalo ang sinaunang demonyo. Sa gilid ng All Heaven Star System, kung saan kumukonekta ito sa Cloud Sea Star System, nagpakita si Wang Lin. Tinitingnan niya ang kalawakan ngayon na nawala na ang hadlang sa pagitan ng 2 star system. The Water. Maghihiganti ako sa nakaraan. Outer Realm, Ancient Star System. Ang utos mula sa Sovereign Council ay ipinadala sa buong star system, sa bawat clan at bawat miyembro ng Ancient Star System. Ito ang kalooban ng Ancient Celestial Realm. Lampas sa 10,000 taon, ang kapangyarihan ng Sealed Realm ay muling gumising. Ang ikatlong laban-laban sa Sealed Realm ay magsisimula na. Ang iba't ibang mga clan ng Ancient Star System, sumunod sa utos ng Sovereign Council upang pabanguhin ang Inner Realm ng dugo. Kabanata 1508 Kasuklam-Suklam. Sa God Sect ng Cloud Sea, ang pinuno ng Elder, si The Water, ay nakaupo sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa planeta. May itsura siyang bata habang nakaupo at may kumikislap na malamig na tingin sa kanyang mga mata. Mayroong 4 na bundok sa paligid niya. Kung titingnan mula sa langit, makikita na ang 5 bundok ay parang 5 daliri na tumusok sa kalangitan. Parang kamay ng isang higanti na gustong lumabas mula sa planeta at durugan ang mundo. Tinitingnan ng langit, ang ekspresyon ni The Water ay labis na malungkot at nakakaramdam siya ng kaunting pangamba. Pagkatapos maramdaman ang aura ni Wang Lin, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam. Noon, ang mga essences ni Wang Lin ay nagbigay sa kanya ng matinding shock. Ngayon na nalaman niyang bumalik si Wang Lin, malaki ang gulat sa kanyang puso. Partikular na ang mga aura ni Esteemed Lingdong at Zhou Jin ay nagbigay sa kanya ng pagkabahala. Wala siyang tiyak na kaalaman, ngunit may hinala siya. Ngunit ang hinalang ito ay sobrang nakakagulat, at kahit siya mismo ay hindi kayang maniwala dito, hindi niya ito matanggap. Pagtaksil, ang swerte ng taong ito ay sobra. Inihayag ko kay Miao Yin na pupunta siya sa Outer Realm, ngunit nabuhay pa siya at nakabalik. Ang ekspresyon ni The Water ay napakadilim at ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng isang sail. Ang mundo ay nagbago ng kulay at nagkalat ang mga ulap. Isang ulap ang lumipad patungo sa kanya at naging 3 cloud cranes. Ang 3 cloud cranes ay may dominadong aura at iniunat ang kanilang mga pakpak. Nag-ikot sila sa paligid ni The Water. Tinitigan ng 3 cloud cranes, kumagit ngipin si The Water at dumura ng dugo. Ang dugo ay nahati sa 3 bahagi at pumasok sa bawat cloud crane bago sila lumipad sa 3 magkaibang direksyon. Ang mga sigaw ng mga cranes ay tumama sa langit at pumutok sa mundo. Nawala sila ng walang bakas. Habang tinitingnan ng pinagmula ng mga cloud cranes, si The Water ay nag-isip sandali at nararamdaman pa rin ang kaba. Inabot niya ang kanyang kanang kamay sa kalawakan at isang ulap ang lumipad patungo sa kanya. Ang ulap na ito ay naging 7 jade na lumutang sa harap niya. Hawak ang isang jade, nagpakita ng killing intent sa mga mata ni The Water. Bilang pinuno ng God Sect, ipinag-uutos ko sa lahat ng cultivators na naghahanda para sa laban na mag-set up ng 9 Heaven Destruction Formation sa labas ng God Sect. Ibinangon niya ang kanyang kamay at nawala ang jade. Hawak ang pangalawang jade. Ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik at nagpadala siya ng mensahe gamit ang Divine Sense. Utos mula sa God Sect, lahat ng rank 7 na sects ay agad na magtangkang hulihin ang lahat ng miyembro ng Origin Sect. Sa ilalim ng aking utos, ang lahat ng miyembro ng Origin Sect ay papatayin, walang kahit isa ang mabubuhay.
Ang jade na naglalaman ng killing intent ay nawala sa mundo. Hindi huminto dito si The Wistwater. Kinuha niya ang pangatlong jade. Mubingne, tinulungan kita upang gumaling, tinulungan kita upang ibalik ang iyong cultivation, at tinulungan kita upang tumaas ang iyong cultivation level. Kailangan ko ng iyong tulong upang magbalik loob. Kailangan mong lamunin ang pil at lumabas upang tulungan ako. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at nawala ang pangatlong jade. Ang sekta ng Heaven Breakang, punong guro, dumaan ka rito upang makita ang matandang ito at bibigyan kita ng kamatayan. Kung hindi ka pupunta, ang Heaven Breakang sect ay mawawala. Ang ika-4 na jade ay naging isa sa mundo. Tai Iluo, bilang hari ng mga mabagsik na nilalang, nakuha mo na ang anyo ng tao. Ikaw ay tinataka ng hindi mabilang na taon. Maaari kong buksan ang seal na inilagay ng Lord of the Sealed Realm sa iyo, ngunit kailangan mong patayin ang isang tao. Ang ika-5 jade ay bumagsak at naging isa sa kalawakan na may kaunting kalooban ni The Wistwater. Matapos magpadala si The Wistwater ng 5 utos, ang pangamba ay bahagyang nawala. Ngunit patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng kaba at kinuha ang ika-6 na jade. Pagkatapos ng sandali, nagpakita ng killing intent sa kanyang mga mata. Cloud Sea, Summoned River, All Heaven, at ang Alliance. Ang matandang ito ay ang pinuno ng God Sect at alipin ng Lord of the Sealed Realm. Sa loob ng mga 10,000 taon, inalagaan ko ang God Sect, at nakamit ko ang mga dakilang merito sa pangalawang digmaan laban sa Outer Realm. Ngayon, natanggap ko ang tamang balita na ang isang cultivator mula sa Alliance na pinangalan ng Wang Lin ay isang alagad ng Sovereign ng Outer Realm. Ang taong ito ay maingat na nagtatago at nakuha ang yaman ng aking guro mula sa Ancient Celestial Realm, ang Heaven-defying Bead. Ginulo niya ang Demon Sect, ngunit hindi siya makakatakas mula sa matandang ito. Bumalik siya mula sa Outer Realm na may layunin na maghasik ng kaguluhan sa Inner Realm at siya ay isang spy ng umuusbong na hukbo. Ngayon, ang matandang ito ay nagbigay ng Sealed Realm Order mula sa aking guro. Ang lahat ng cultivator sa Inner Realm ay dapat patayin ng taong ito. Ang makakapagpatay sa kanya ay makakakuha ng Heaven-defying Bead. Ang makakapagpatay sa kanya ay mag-aalis ng kalamidad para sa Inner Realm ko. Ang makakapagpatay sa taong ito ay magiging Sect Master ng God Sect ko. Ang makakapagpatay sa taong ito ay magiging alipin ko sa loob ng 1,000 taon. Ang ekspresyon ni The Wistwater ay matinding galit at inihagis ang kanyang kamay. Ang jade na naglalaman ng kanyang kabaliwan ay lumipad palabas at nawala sa kalawakan ng mga bituin. Gusto mong patayin ako, ikaw, maliit na demonyo. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin. Kinuha ni The Wistwater ang ika-7 jade at nagpadala ng huling mensahe gamit ang Divine Sense. Ancient Celestial, ang kaluluwang nalalabi ng aking guro ay nagpredikta na ang Outer Realm ay malapit ng sumalakay, ngunit kulang ang lakas ng Sealed Realm. Natatakot ako na magiging mahirap para sa atin na magtagumpay. Harapin ang ganitong panganib, umaasa ako na bababa ang Ancient Celestial. Naggawa si The Wistwater ng seal at dumura ng dugo. Inihagis ang kanyang kanang kamay at ang dugo ay naging isang blood-colored rune. Ang jade na ito ay nagbigay ng malakas na dugo na liwanag at tumama sa kalangitan. Habang kumikislap ang dugo, ang buong langit ay tinakpan nito. Pati ang lupa ay nabalutan ng liwanag na kulay dugo. Isang malaking vortex ang mahihinaglat na lumitaw sa kalangitang kulay dugo. Tila ito ay nag-uugnay sa ibang mundo. Nagnil si The Wistwater at itinaas ang kanyang kamay upang maabot ang langit. Lumabas ang kanyang storage space at sa isang kisap mata, isang tortoiseshell ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang tortoiseshell na ito ay naglalaman ng isang sinaunang aura at puno ng napakabigat na celestial spiritual energy. Ang pagong na ito ay aking tanda ng pagkakakilanlan. Ako ay alipin ng Lord of the Sealed Realm. Ancient Celestial, pakibaba at magbigay ng yaman. Nilang si The Wistwater at iniangat ang tortoiseshell. Narinig ang mga ungol mula sa langit ng kulay dugo at isang mata ang lumitaw mula sa vortex. Dahan-daang tumitig ito sa tortoiseshell na inangat ni The Wistwater. Cultivator ng Lower Realm, ang tortoise na ito ay tunay na isang yaman mula sa Lord of the Sealed Realm. Magbibigay ako sa iyo ng isang yaman. Kunin ito at pagsamahin ito sa Realm Sealing Formation at makakapidyo ito sa paglusob sa loob ng 100 taon. 100 taon ay sapat na upang magising ang ilang mga mensahero, kaya walang magiging problema, habang ang malupit na mga salita ay dumating mula sa vortex sa kulay dugong langit, isang gintong yaman ang bumaba. Ito ay isang kampana, isang gintong kampana. Habang bumababa, ang matinis na tunog ng kampana ay sumalimbay sa buong langit. Tandaan, napakahalaga na pagsamahin ito sa Realm Sealing Formation upang pigilan ang paglusob sa loob ng 100 taon. Para sa mga 100 taon, ang Ancient Celestial Realm ay ganap na tinatakan at hindi makakapagbigay sa inyo ng tulong. Dahan-daang dumating ang kampana kay The Wistwater. Inihagis ni The Wistwater ang kanyang kamay at dumating ang gintong kampana sa harap niya. Isang ekspresyon ng kasiyahan ng sumak sa kanyang mukha habang kinuha ang kampana.
Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa kanyang isip at nagsimula siyang magkakonekta sa kampanang ito. Ang dugo sa langit ay unti-unting naglaho at ang langit ay unti-unting bumalik sa normal. Ngumiti siya at tumayo, at muttering, talaga namang kapaki-pakinabang ang iniwan na bagay ng matandang iyon, sayaman mula sa ancient celestial realm, gusto kong makita kung paano ako papatayin ni Wang Lin. Pagkatapos kong patayin si Wang Lin, maaari kong ipalit ang kampanang ito para sa dakilang merito. Bibigyan ako ng sovereign ng walang hanggang just flames. Tungkol naman sa pagsasama ng kampana sa Realm Sealing Formation upang ipagpaliban ng 100 taon, hindi talaga balak gawin ni The Wistwater. Sa Summoned River Star System sa ilalim ng Lightning Celestial Realm, may isang malaking vortex. Ang vortex na ito ay matagal nang naruroon at isang pinagbabawal na lugar sa Summoned River. Bawat cultivator na lumapit ay nasisipsip at natatrap sa loob. Sa kalaliman ng vortex, may isang cultivation planet. Hindi ito malaki at lahat ng ibabaw ay itim. May maraming latian sa planetang ito at puno ng lason na gas. Ang buong planeta ay latian at putik, at sa kalaliman ng planeta ay may isang matandang lalaking nakasuot ng itim. Ang matandang lalaking ito ay may napakamasamang ekspresyon at maraming mga bukol ng lason sa kanyang mukha. Ang mga bakas ng itim na gas ay umaakyat mula sa latian at hinihigop ng matandang lalaking ito. Sa oras na ito, biglang binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata, na naglalabas ng malamig at walang pakialam na tingin. Sa oras na ito, ang usok ay lumitaw sa harapan niya at naging isang cloud crane. Tinatawag ko si fellow cultivator Jode. Handog ko sa iyo ang isang rank 6 na Dao Spirit kung tutulong ka sa isang pagkakataon. Narinig ang boses ni The Wistwater mula sa cloud crane at umalingaw sa loob ng planeta. Ang mga mata ng matandang lalaki sa itim ay kumislap. Inangat niya ang kanyang kamay at kinuha ang cloud crane, pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip. Palaging matipid si The Wistwater. Para ibigay ang isang rank 6 na Dao Spirit sa matandang ito upang tumulong, nakakagulat kung anong klaseng kalaban ang hinarap niya. Ang tumulong ng isang beses ay ayos lang. Sa Summoned River, sa isang kalahating inabandonang planeta sa isa sa mga mortal na kabisera, may isang pawn shop, at ang may-ari nito ay isang kalmado at mayanhing lalaki sa kalagitnaan ng kanyang buhay. Bagamat mukhang malumanay, alam ng lahat na ang lalaking ito ay haggler sa bawat sentimo. Sa araw na ito, nakaupo siya sa loob ng kanyang pawn shop habang hawak ang isang jade sa kanyang kamay. Habang maingat na tinitingnan ito, pinagmamasdan niya ang taong pumasok upang magbenta. Ipinikit ng kalagitnaan ng buhay na lalaki ang kanyang mga mata at sinabi ng medyo nakakahiya, hindi magandang jade ito. Tindero, ito ay. Napakunot ang noo ng kalagitnaan ng buhay na lalaki. Nang papalapit na siya upang magsalita, nagbago ang kanyang ekspresyon at tumingin siya sa labas. 12 pirasong pilak. Sumak ang mga mata ng kalagitnaan ng buhay na lalaki at kumuha siya ng 12 pirasong pilak upang ibigay sa nagulat na customer. Nang umalis ito, itinuro niya ang hangin. Isang cloud crane ang lumitaw sa harap niya. Tinatawag ko si fellow cultivator Master Cloud Edge. Ibibigay ko sa iyo ang stop spell ng Lord of the Sealed Realm kung tutulungan mo ako ng isang beses. Ang boses ni The Wistwater ay umalingaw sa isipan ng kalagitnaan ng buhay na lalaki. Sumak ang mga mata ng lalaki at pinagdikit ang kanyang baba, nagsimula siyang mag-isip. Stop spell. Interesante, interesante. Kabanata 1509 ang laban na ito. Sa Rango Siyam na rehiyon ng Cloud Sea, ang Ghost Sect. Ang Ghost Sect ay labis na misteryoso sa loob ng Cloud Sea, at bihirang lumabas ang kanilang mga disipulo. Sa mga sandaling ito, may isang matandang lalaki na nagsasagawa ng closed-door cultivation sa loob ng Ghost Sect. Ang matandang lalaki ay nakasuot ng berdeng robe, ang ekspresyon niya ay malungkot, at siya ay napapaligiran ng mga apoy ng multo. Ito ay nagbigay sa kanya ng napakadilim na itsura. Habang siya ay nagmumuni-muni, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin sa harap. Nagkaroon ng usok at naging isang cloud crane. Ang Great Void ng Ghost Sect, handa akong magbigay ng 500 milyong yen at yang na disipulo sa Demon Sect kung tutulungan mo ako ng isang beses. Kasabay nito, ang ika-6 na jade ni The Wistwater ay nagdulot ng isang napakalaking alon sa loob ng Inner Realm. Lahat ng mga makapangyarihang cultivators mula sa 4 na star systems na naghahanda para sa labanan ay nakatanggap ng impormasyon mula sa Jade. Ang ilan ay pamilyar sa kanyang pangalan, at ang iba naman ay ngayon lang ito narinig, ngunit ang kanyang pangalan ay agad na kumalat sa buong Inner Realm. Muling lumitaw ang Heaven-defying bid. Ang usaping ito ay sapat na upang magpapabaliw sa sinumang nakakakilala. Sa ganitong kritikal na sandali ng paghahanda para sa digmaan, naantig ni The Wistwater ang puso ng lahat. Sino ang makakapagpatuloy ng paghahanda para sa digmaan? Bagamat karamihan ng mga tao ay hindi alam ang tungkol sa Heaven-defying bid, sapat na ang 3 bagay na ipinangako ni The Wistwater upang mag-udyok sa kanila. Ang mga salita ni The Wistwater ay puno ng katwiran. Si Wang Lin ay isang aso ng Outer Realm,
kaya't tama lang na patayin siya. Ang mensahe ay naglalaman din ng itsura ni Wang Lin. Bagamat mula pa ito sa ilang daang taon na ang nakalilipas, sapat na ito upang makilala siya ng iba. Kaunti lamang ang nakakakilala kay Wang Lin. Ang hindi paniniwala ng ilan ay hindi gaanong mahalaga sa harap ng ganitong pangyayari. Sa Summoned River Star System, sa isang planetang puno ng spiritual na enerhiya, may isang bundok na umaabot hanggang ulap. Sa tuktok ng bundok ay nakaupo ang isang babaeng may suot na kulay purpurang damit. Ang kanyang katawan ay malabo at hindi makita ang kanyang hitsura. Ang kanyang buhok, na parang seda, ay umaabot hanggang sa kanyang baywang at malayang bumagsak. Dati ay nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit sa mga sandaling iyon, unti-unti niyang binuksan ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin, ngunit may kalungkutan na naruroon. Wang Lin, alipin ng Sovereign. Sa Summoned River, may isang lalaking nakasuot ng berde na naglalakbay sa mga bituin. Siya ay may tamlay na hitsura at nagbibingi-bingihan habang naglalakad, sabay daing. Yung bagay na binanggit ng Uncle Master ay nasa Summoned River, pero saan nga ba talaga ito? Sa mga sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng kalagitnaan ng buhay na lalaki na parang nakaramdam siya ng isang bagay, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ba't si Wang Lin, yung maliit na kasama ko noon, kawili-wili? Sa Alliance Star System, sa nakasil na Rain Celestial Realm, binuksan ni Qinglin ang kanyang mga mata. Matapos mag-isip sandali, maingat niyang naalala ang mga sandali kasama si Wang Lin. Pagkalipas ng ilang sandali, may kasamang malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata at inabot ang kanyang kanang kamay. Ang Rain Celestial Realm ay umuugong at mga patak ng ulan ay nagtipon patungo kay Qinglin. Mabilis itong naging isang token na gawa sa ulan. Ang eksenang ito ay nakagambala kay Si Tunan. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, tila may narinig siyang bagay. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago at punong-puno ng galit. Peste, anong uri ng hayop ang nang-ahas mag-akusa na ang kapatid ko ay isang spy? Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng heaven-defying bid. Ibig bang sabihin ako rin ay spy? Anong hayop ang nang-ahas mag-akusa nito? Hindi ko siya palalampasin. Tumayo si Si Tunan na galit na galit. Ang mata ni Qinglin ay dumaan kay Si Tunan at sumigaw, umupo ka. Ako ang aayusin ito. Bukod pa rito, hindi isang hayop si The Wistwater, siya ay alipin ng aking guro. Tinitigan ni Si Tunan si Qinglin, ngunit hindi siya tinablan ng mga salita ni Qinglin at ngumisi. Bagamat ikaw ay aking guro, siya ay aking kapatid. Alam ko lahat tungkol sa kanya. Tinulungan ko siyang maglakad sa landas ng cultivation. Tinulungan kanyang magising at hindi mo siya pinaniniwalaan. Hindi dahil hindi naniwala ang guro, ngunit ang Sovereign, komplikado ang ekspresyon ni Qinglin, at pagkatapos ng sandaling katahimikan, nagpadala siya ng mensahe gamit ang Divine Sense sa Rain Token. Si Wang Lin ay aking disipulo. Sino ang nang-ahas saktan siya? Ang mensaheng Divine Sense na ito ay kumalat mula sa Rain Celestial Realm at kumalat sa buong Alliance. Patuloy itong lumaganap ng walang katapusan. Sa Cloud Sea, sa lambak kung saan naruroon ang lalaking nakasuot ng pula, naruroon din si Master Lu Fu. Magalang siyang nakatayo roon kasama ang mga tao ng Demon Sect. Maingat na nakikinig ang lalaking nakasuot ng pula kay Master Lu Fu. Bagamat kalmado siya, may sumilay na malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang ganda ng Seven-Colored Realm. Ang ganda ng Sovereign. Ngunit sa mga sandaling iyon, narinig ng lahat sa lambak ang Divine Sense message mula sa God Sect na kumalat sa buong Inner Realm. Huwag mong sabihing imposible. Hindi kailanman magiging alipin si Wang Lin ng Sovereign. Noong panahong iyon, mismo ang Lord of the Sealed Realm ang nag-utos na hayaan si Wang Lin na pamunuan ng Inner Realm upang labanan ang pagsalakay. Ang ekspresyon ni na Master Lu Fu at ang Sect Master ng Demon Sect ay biglang nagbago. Ang lamig sa mga mata ng lalaking nakasuot ng pula ay lalong tumindi at naglabas siya ng ngiti. Ako, si Master Hong Shan, ayaw sanang sayangin ang kanyang cultivation bago ang digmaan, ngunit dahil nais niyang magpakamatay, hanem. Tumingin ang lalaking nakasuot ng pula sa malayo, at ang lamig sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng paghanga. Dahil mismo siya ang naglakad, tingnan natin kung gaano kahusay ang hatol ng Lord of the Sealed Realm, sa huli, sarili nilang usapin yan. Sa ranggo 7 na rehiyon ng Cloud Sea, ang mga sanga ng God Sect ay umatake patungo sa Origin Sect na tahimik na namumuhay sa loob ng mga daang taon. Hindi nakalaban ng Origin Sect at mabilis silang nahuli. Dinala sila kaagad sa ranggo 9 ng God Sect. Ang God Sect ay kailangan lang magbigay ng isang utos at ang mga disipulo ng Origin Sect ay papatayin ang lahat ng miyembro nito. Si Luyan Fei ay kabilang sa mga nahuli, ngunit siya ay tahimik at kalmado. Matagal na niyang inisip na maaaring dumating ang araw na ito, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang lahat sa Origin Sect ay ganun din ang nararamdaman. Walang Lu Zihao o Wang Lin, wala ng Origin Sect ngayon.
Sa loob ng Heaven Breaking Sect, inabot ng Sect Master ang kanyang matandang katawan at tiningnan ng sekta ng may komplikadong ekspresyon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumalma at lumipad patungo sa God Sect. Sa loob ng God Sect, binuksan ni Mubingmei ang kanyang mga mata sa loob ng formation. Inilabas niya ang kanyang kamay na parang jade. Isang pil ang lumitaw sa kanyang kamay. Tinulungan siya ni The Wastewater na maibalik ang kanyang cultivation ilang daang taon na ang nakararaan, ngunit ang kapalit nito ay ang pag-inom ng pil sa tamang panahon. Laging tinutupad ni Mubingmei ang kanyang mga pangako. Tinitigan niya ang pil ng matagal. Sa utos ni The Wastewater, ang mga disipulo ng God Sect ay mabilis na nagtipon patungo sa God Sect. Ang lahat ng transfer arrays ay binuksan upang mabilis silang makabalik. Mahigit 10,000 disipulo ang nagtipon. Ang 10,000 disipulo ay nagsimula at bumuo ng Nine Heaven Destruction Formation na orihinal na inihanda para sa laban sa Outer Realm. Sa Cloud Sea Star System, patuloy na naglalakad si Wang Lin na may napakalaking galit sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni The Wastewater, ngunit malinaw niyang narinig ang Divine Sense message mula sa ika-6 na Jade. Nag-isip si Wang Lin habang naglalakad, at ang killing intent na bumangon sa kanyang katawan ay naging mas malakas at mas malakas. Habang naglalakad, halos naging solidong yelo ang kanyang killing intent at naging nagyayelong hangin. Nagsimula ang yelo na kumalat mula sa kanyang paligid, umaabot sa 10,000 talampakan. Lahat ng fog sa paligid niya ay tumunog at nagyelo. Pagkatapos patayin si The Wastewater, magkakaroon ako ng kapayapaan. Tahimik na naglakad si Wang Lin. Ngunit, sa ilalim ng katahimikang iyon, nagkukubli ang isang bagyong kayang pasabugan ng langit. Kailangan niyang patayin si The Wastewater. Wala siyang balak na gawing alipin ito. May mga tao na hindi karapat-dapat maging alipin, ang tanging kaparusahan sa kanila ay kamatayan. Lahat ng nangyari at lahat ng ginawa ni Li Qianmei para sa kanya ay dahil kay The Wastewater. Kung hindi siya sumunod kay Wang Lin at kinuha ang Heaven-defying bid, wala sanang nangyaring ganoon. Habang patuloy na naglalakad si Wang Lin, ang killing intent na damaloy mula sa kanyang katawan ay naging napakalakas. Ang 10,000 talampakan na area ng yelo ay naging 100,000 talampakan. Ang lahat ng fog na lumapit sa kanya ay naging yelo. Kapag tiningnan mula sa malayo, ang lahat ng nadaanan ni Wang Lin ay naging isang mundo ng yelo. Wala siyang water essence, kaya hindi siya nakagawa ng tunay na yelo. Ngunit, may puso siyang puno ng galit at paghihiganti. Sa kanyang buhay, palagi niyang sinunod ang prinsipyo na kapag hindi siya inaalimura, hindi siya magsusulong ng labanan. Ngunit kung siya'y aatakihin, papatayin niya sila. Katulad ng 9 na patak ng dugo na inikondensado niya noon kay Master Lu Fu, ang 9 na patak ng dugo na iyon ay naglalaman ng prinsipyo sa buhay ni Wang Lin. Hindi siya isang marangal na tao, o isang walang kahihiyan na kontrabida. Hindi siya matuwid o marumi. Siya ay si Wang Lin, at ang tanging nais niya ay huwag gumawa ng anumang bagay na hindi niya kayang pasanin sa mundong ito. Kung sino man ang magtangkang sumuway sa prinsipyo, siya ay papatayin. 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 Habang patuloy siyang naglalakad sa Cloud Sea, patuloy na lumalawak ang yelo hanggang sa umabot ito ng 50,000 talampakan, 100,000 talampakan. Yelo ang pumulibot, nagyayelong ang buong star system. Si Wang Lin ay tumuloy patungo sa kailaliman ng Cloud Sea, kung saan matatagpuan ang Rango Siyam na God Sect. Habang tumatakbo, nagkaroon ng kakaibang pagbabago ang killing intent ni Wang Lin. Ang pagbabagong ito ay nangyari ng hindi namamalayan at walang nakakaalam kung paano ito nagbago. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng isang kahangahangang essence sa kanyang killing intent. Slaughter Essence. Lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring maging essence, ngunit ang Slaughter Essence ay napakahirap buuin. Hindi lang basta pagpatay ng marami, kundi isang kakaibang pagbabago na hindi pa nauunawaan ng iba. Habang naglalakad si Wang Lin, mas naging mabilis siya. Ang tunog ng mga crackling ay naririnig habang ginigi ang lahat at pumasok sa kailaliman ng Cloud Sea. Rango Siyam na rehiyon. Sa isang hakbang, ang lahat ng fog sa Rango Siyam na rehiyon ay umuugong at naging yelo. Ang katawan ni Wang Lin ay tumayo sa harap ng God Sect. The Wastewater. Ang kanyang malamig na tinig ay umabot sa langit at kumalat sa Cloud Sea na parang kidlat. Nakipagsabuatan ka sa Outer Realm at nagtaksil ka sa iyong Panginoon. Noong panahong iyon, hindi kayang patayin ka ng Lord of the Sealed Realm, ngunit ako ay narito sa utos ng Lord of the Sealed Realm upang patayin ang kanyang alipin sa kanyang ngalan. Ang tinig ni Wang Lin ay tulad ng lakas ng langit at niyanig ang buong mundo. Ang laban na ito ay may napakaraming saksi. Ang laban na ito ay pinanood ng Divine Sense ng maraming makapangyarihang cultivators, at ang kalooban ng maraming third step cultivators ay naroon. Ang laban na ito ay magbibigay kay Wang Lin ng kasikatan sa buong Inner Realm. Kabanata 1510 Luwalhati ng Cloud Sea. Ang kanyang boses ay pumasok sa God Sect at umabot sa mga tainga ng libu-libong mga cultivator sa loob ng Nine Heaven Destruction Formation. Hindi pa tapos ang mga cultivator sa pag-aayos ng formation.
Nagmamadali silang dumating matapos makatanggap ng utos, ngunit sobrang bilis ni Wang Lin. Ang formation ay nasa 30% pa lamang ang tapos. Siya ay nakikipagsabuatan sa Outer Realm. Lumaban-laban sa inyong Panginoon. Ang boses ni Wang Lin ay puno ng pressure na nagpasaliksik sa mga cultivator na mag-isip. Habang ang boses ay umuukit sa mga bituin, malinaw itong narinig ng lahat ng makapangyarihang cultivator na nanunood ng laban na ito. Dumating ako dito ayon sa utos ng Panginoon ng Sealed Realm upang patayin ang kanyang aliping ako'y maglingkod para sa kanya. Nang marinig ito ng mga makapangyarihang cultivator, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Puno ka ng kalokohan. Nine Heaven Destruction Formation, wasakin ang pong ito ng Sovereign. Ang boses ni The Wistwater ay tumagos tulad ng isang palaso papunta sa isipan ni Wang Lin. May isang kislap ng lamig sa kanyang mga mata at nagbuga siya ng malamig na hinga. Ang hinga na iyon ay nagwakas sa hindi nakikitang espada na ipinadala ni The Wistwater, at sabay na itinuro ni Wang Lin ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. May isang kislap ng liwanag ng dugo na walang nakapansin, at pagkatapos ay naglakad si Wang Lin patungo sa God Sect. Papunta siya sa tuktok ng Cloud Sea upang labanan ang third step cultivator na si The Wistwater. Sa likuran niya, ang tunog ng mga mabagsik na bloke ng yelo ay pumapalibot sa lugar. Ang nagyayelong hamog ay talagang nakakagulat mula sa malayo. Ang nagyayelong hamog ay naglalabas ng isang nakakatakot na killing intent. Ang killing intent na ito ay lumabas mula sa nagyayelong hamog at pinagsama sa katawan ni Wang Lin upang lumikha ng isang piraso ng Slaughter Essence. Ang Slaughter Essence na ito ang nagpasikat kay Wang Lin na parang isang Diyos ng pagpatay. Sa sandaling lumitaw ang piraso ng Slaughter Essence na ito, ikinagulat nito ang lahat ng makapangyarihang cultivator sa 4 na star systems. Lalo na si The Wistwater. Nang maramdaman niya ang piraso ng Slaughter Essence na iyon, ang kanyang mukha ay naging sobrang malungkot at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Isa pang essence. Marami na siyang essence, ngunit ngayon ay mayroon pang marami. At ito ay ang Slaughter Essence. Ito ang Slaughter Essence na hindi kayang unawain ng Panginoon ng Sealed Realm. Pero ano ngayon? Ang ekspresyon ni The Wistwater ay naging malupit at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hinawakan niya ang gintong kampana sa kanyang kamay at tumaas ang kanyang ulo na may nakakalokong ngiti. Naglakad si Wang Lin ng isang hakbang. Ang mga tens of libong cultivator na naghahanda ng Nine Heaven Destruction Formation ay apektado ng presyon ng battle intent na ito. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon at napilitang umatras. Kinailangan nilang umatras dahil ang hakbang ni Wang Lin ay parang tinapakan ng kanilang mga isipan kasabay ng kanilang tibok ng puso. Bunga nito, ang isang hakbang ay nagpatingkayad sa mga cultivator na ito. Naramdaman nilang ang kanilang mga dibdib ay nabibigatan at ang kanilang origin energy ay gumagalaw ng hindi makontrol. Parang ang kanilang laman at mga origin souls ay masisira kung hindi nila ito gagawin. Parang hindi na isang cultivator si Wang Lin kundi isang demon god na bumangon mula sa mga sinaunang panahon. Isang demon god na pumatay ng mga Diyos. Ang lahat ng inihanda ni The Wistwater ay nagpabalik kay Wang Lin ng mga alaala ng nakaraan. Noon, sa Cloud Sea, ginamit ni Wang Lin ang kaluluwa ng All-Seer upang magsagawa ng isang serye ng mga prediksyon at paghahanda upang magsikap na makaligtas mula sa kalupitan ng langit na kinakatawan ni The Wistwater. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay ganap na baligtad. Sa sandaling ito, si Wang Lin ang lakas ng langit at si The Wistwater ang siyang nagsusumikap upang makaligtas. Ang alitan ko kay The Wistwater ay wala nang kinalaman sa inyo. Umalis na kayo. Naglakad si Wang Lin ng isang hakbang. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, ang mga tens of libong cultivator ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Ang lakas ng isang tao gamit ang walang katapusang mga layer ng nagyayelong hamog at Slaughter Essence ay kayang pilitin ng mga tens of libong tao na umatras. Patayin. Huwag natin papayagan ng taong ito na makapasok sa God Sect. Ang utos ng God Sect ay ipagtanggol ito hanggang sa kamatayan. Ang mga cultivator tulad namin ay hindi natatakot sa kamatayan. Ang mga cultivator na may maputlang mukha ay napilitang umatras. Ang God Sect ay nasa likod nila, ito ang kanilang buhay at ang kanilang dahilan upang magtulungan. Sa nakaraang mga libong taon, ang posisyon ng God Sect ay isang bagay na pinapahalagahan at iginagalang ng mga cultivator ng Cloud Sea, at handa silang makipaglaban hanggang kamatayan. Ang layunin ni The Wistwater ay hayaan silang mamatay. Hayaan silang mamatay sa kamay ni Wang Lin, na magdudulot ng galit sa lahat ng cultivator ng Cloud Sea at kalungkutan sa 3 iba pang star systems. Upang gamitin ang kanilang kamatayan upang makakuha siya ng karagdagang kredito para sa Outer Realm. Sa ilalim ng takot at luwalhati, ipinakita ng mga tens of libong cultivator ang dignidad ng Inner Realm. Pinatahimik nila ang kanilang takot at pinili ang luwalhati. Luwalhati sa Cloud Sea. Luwalhati sa Cloud Sea. Luwalhati sa Cloud Sea. Ang mga sigaw na ito ay kumalat sa mga alon habang ang mga tens of libong cultivator ay nagbigay ng pinakamalakas na sigaw sa kanilang buhay.
Ito ang kanilang determinasyon upang ipagtanggol ang Cloud Sea at ang Godsect hanggang kamatayan. Ang tunog na ito ay kayang kalugin ang isipan ng sinumang makarinig at magdulot ng panginginig sa kanilang kaluluwa. Sa ilalim ng tunog ng luwalhati, ang mga tens of libong cultivator ay tila nabaliw at nagtakbuhan. Sinimulan nilang buhayin ang hindi kumpletong Nine Heaven Destruction Formation. Ginagamit nila ang kanilang laman at dugo upang ipagtanggol ang luwalhati ng Godsect. Kaawa-awa ngunit kagalang-galang. Si Wang Lin ay nahulog sa malalim na pagninilay habang tinitingnan ng mga cultivator ng Cloud Sea na nagtatangkang sumugod sa kanya. May ilang nakatagpo na siya noon, ngunit karamihan ay mga estranghero. Ang mga cultivator na ito ay nasa iba't ibang mga level ng cultivation, may iba't ibang mga domain, at nagmula sa iba't ibang mga sekta. Gayunpaman, may dugo sila ng Cloud Sea at iisa ang pananampalataya. Sila ay tunay na mga cultivator ng Cloud Sea sa buhay at kamatayan. Ang kanilang ipinaglalaban ay hindi si The Wistwater, kundi ang Godsect. Hindi nila alam kung gaano kasama si The Wistwater. Alam lamang nila na ang Godsect ay nagbigay ng utos na huwag payagan si Wang Lin na pumasok. Luwalhati sa Cloud Sea. Ito ang luwalhati ng lahat ng mga cultivator ng Cloud Sea. Sa ilalim ng luwalhating ito, kahit ang mga third step cultivators, kahit si Wang Lin, ay napilitan mag-urong. Maaari niyang igalaw ang kanyang kamay at patayin silang lahat gamit ang ethereal fire, ngunit paano siya lalaban ngayon? Sa ilalim ng luwalhating ito, ang mga tens of libong cultivator ay naging mas baliw at nagtakbuhan patungo kay Wang Lin, na nagpuwersa sa kanya upang umatras muli. Nang makita niya sila, naaalala niya ang nakaraan sa Seven-Colored Realm. Ang mga celestial noon na nagsugod sa Realm Sealing Formation, nakikipaglaban tulad ng mga di matutumbasang kaluluwa. Sa sandaling ito, nakita ng mga makapangyarihang cultivator mula sa 4 na star systems at ng mga ilang third step cultivators ito. Narinig nila ang tinig ng Cloud Sea Star System. Ang tinig na ito ay sapat upang magbigay inspirasyon sa puso, sapat upang madama ng mga cultivator ng 3 natitirang star systems ang parehong damdamin ng luwalhati. Talaga bang sinusubukan ni The Wistwater na sirain ang Dao Heart ng Inner Realm at guluhin ang mga paghahanda sa digmaan? Ito ang nagpasik sa kanilang fighting spirit at nagbigay ng luwalhati sa pagtatanggol sa kanilang bayan. Pati si The Wistwater ay nabigla dito. Hindi niya inasahan na mangyari ang ganitong nakakagulat na pagbabago. Masyado niyang binaba ang mga cultivator ng Cloud Sea, ang kanilang luwalhati. The Wistwater, nararapat ka sa kamatayan. Si Wang Lin ay umatras na may killing intent sa mga mata. Ang kanyang kanang paa ay umatras at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa harap. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tumulo ng matalim. Hindi nais na magpatuloy at masaktan ng sarili, humugot siya ng isang malakas na sigaw. Ang sigaw na ito ay hindi patungo sa mga tens of cultivator, kundi sa taong nasa likod ng lahat ng ito, si The Wistwater. Tumigil na spell, tumigil. Ang mundo ay kumilos. Ang galaw ng mga cultivator, ang galaw ng mga bituin, ang galaw ng mundo, at ang galaw ng mga formation ay tumigil sa sandaling ito. Hindi lamang nila tinihil ang kanilang mga katawan kundi pati na rin ang kanilang mga kaluluwa. Harapin ang luwalhati ng Cloud Sea, isang misteryosong pagbabago ang nangyari sa stop spell ni Wang Lin. Ang pagbabago ito ay lumitaw dahil sa mga tens of libong cultivator at ang kagustuhan ni Wang Lin na huwag silang patayin. Hindi ito lubos na nauunawaan ni Wang Lin, ngunit ang kanyang stop spell ay nagbago mula sa pagpapahinto ng katawan patungo sa pagpapahinto ng kaluluwa. Tanging ang may deidad ang kayang magpahinto sa mundo. Ang deidad na ito ay hindi Diyos o kaluluwa kundi isang uri ng kalooban. Ang kaloobang ito ay maaring ilarawan lamang ng salitang deity. Noon, wala pa si Wang Lin ng deidad na ito, o mas tamang sabihin, wala siyang marami nito. Ngunit pagkatapos makita ang mga tens of libong cultivator na sumabog sa lakas, nagkaroon siya ng kaliwanagan. Isang salita para pigilin ang katawan, isang salita para pigilin ang kaluluwa. Tumigil ang mundo. Tanging ang luwalhati ang patuloy na umiiral sa walang hanggan bituin. Sa sandaling nagyelo ang mga tens of libong ito, si Wang Lin ay naglakad at igalaw ang mga ito gamit ang puwersa, ngunit hindi siya nakapinsala sa kanila. Sila ay kagalang-galang. Ang mundo ay nanginginig. Inalis ni Wang Lin ang mga tens of libong cultivator, ngunit hindi niya kayang alisin ang luwalhati. Nagmadali siyang tumungo patungo sa Godsect planet, kung saan naruroon si The Wistwater. The Wistwater, maglakas loob ka bang makipaglaban sa akin ng tapat? Ang Godsect planet ay nanginginig at ang lupa ay gumuho. Maraming bitik ang lumitaw nang magsanib si Wang Lin sa planeta. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagungal ng nagyayelong hamog, at ang tunog ng pag-crack ay patuloy. Ang yelo ay kumalat sa lahat ng direksyon at pumulibot sa buong lugar. Sa ilalim ng yelong ito, ang mga mata ni Wang Lin ay nakatuon kay The Wistwater, na nakaupo sa isa sa mga 5 tuktok. Batang si Wang Lin. Ang boses ni The Wistwater ay tumagos sa buong mundo. Tingnan mo kung nasaan sila.
Itinuturo ni The Wastewater ang kalangitan at sumigaw. Ang mundo ay umugang at ang puwang ay dumistort hanggang sa lumitaw ang isang imahe. Sa imahe na ito, ang mga tao ng Origin Sect ay napapaligiran ng ilang mga cultivator na nakasuot ng itim sa isang basin. Sa ibabaw ng basin ay isang malaking bundok na naglalabas ng mga alon ng liwanag. Parang kayang wasakin ito at patayin ang lahat anumang oras. Mamatay sila dahil sa iyo. Gusto kong makita kung may lilito na pagkukulang sa iyong Dao-Heart. Tumawa ng malupit si The Wastewater at inihagis ang kanyang kamay. Karapat-dapat ka ba nananatiling kalmado si Wang Lin na parang inaasahan niya ang lahat ng ito? Napatigil si The Wastewater ng saglit at isang biglaang pagbabago ang nangyari.